Sigurado si Leandro na nagluksa talaga ito dahil sa pagpanaw ng kanyang kasintahan na siya ang may gawa. Huwag kang mag-alala, Tamara. Ako lang ang makakapagpaligaya sa'yo at ako lang ang karapat-dapat para sa'yo. Akin ka lang. Walang ibang lalaki ang makikinabang sa'yo dahil papatayin ko silang lahat. Tiimbagang nasabi ni Leandro sa sarili habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Tamara. Kailangan muna niyang maghintay na matapos ang libing bago sila kumilos para isipin nila na wala ng banta sa paligid. Nakita niya ang pagsilip ni Tamara sa taul at ang pagpunas nito ng luha. Sige, Tamara, iyakan mo ang lalaking yan. Pero pagkatapos nito, wala ka nang ibang iisipin kundi ako. Ako lang, Tamara. Ilang minuto pa silang naghintay. May nakita din siyang kasama ni Tamara na dalawang lalaki. Ang isa ay mukhang may edad na, ang isa naman ay parang kasing edad lang niya. Siguro ay mga superior ni Nathan ang dalawang iyon. Naroon din si Pascual at nakatayo sa di kalayuan sa kanila, nagmamasid sa paligid. Hindi kita ang van na sinasakyan nila dahil nakatago ito sa likod ng chapel. Kaya walang makakapansin sa presensya nila. Hindi na nakapaghintay si Leandro na ipasok ang ataol, ay kaagad na siyang nagbigay ng hudyat. Ngayon na! Sigaw ni Leandro. Isa-isang bumaliktad ang mga tauhan na kasama nila sa libing at nakatutok na ang baril nito sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Mr. Mendoza. Lumapit si Pascual sa kanila at nakatutok din ang baril nito. Ikaw ang Judas sa grupo? Hindi makapaniwalang tanong ni Brian sa kanya, ngunit ngumisi lang ito sa kanila. Pasensya na kayo, sir. Mas malaking pabuyak kapag napatumba ko kayo. Isang putok ng baril ang agad na umalingaw-ngaw at mabilis na tumama sa katawan ni Mr. Mendoza. Pa! Sigaw ni Brian, sabay lapit sa ama. Hayop ka, Pascual, mura niya dito. Magaling, magaling. Maaasahan ka talaga, Pascual. Kumusta, Tamara? Namiss mo ba ako? Napalingon silang lahat sa pagdating ni Leandro. Tinanggal ni Tamara ang salamin niya sa mata. Lumapit si Leandro kay Tamara. Leandro, totoo bang ikaw ang pumatay kay Nathan? Walang emosyon na tanong ni Tamara sa kanya na ikinatawa niya. Oo, at kung mabubuhay pa siyang muli ay paulit-ulit ko pa rin siyang papatayin. Hindi ako makapaniwalang ipagpapalit mo lang ako sa isang secret agent na walang-wala pa sa kalingkingan ko. Ngayong nandito ka na sa harapan ko, ay sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Bumaling si Leandro kay Pascual. Patayin niyo na ang lahat ng yan. Huwag kayong mag-iiwan ng buhay. Utos ni Leandro. Hoy, ang ingay mo. Chapter 48. Third Person's POV. Kung nagulat si Leandro sa pagsulpot at pagbangon ni Raul, ay mas nagulat siya nang bumangon si Mr. Mendoza, ang lalaking binaril ni Pascual kanina. Pascual, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Leandro. Ang lahat ng mga inakalang tauhan ni Leandro ay nakatutok na ang baril sa kanila. Hindi niya inasahan na magtatraidor ito sa kanya. Akala niya ay sapat na ang paninindak niya sa pamilya nito para umanib sa kanila. Ang hindi niya alam ay hinuli agad nila Brian at Raul ang 20 tauhan na pinadala nito sa kanila. Inamin din ni Pascual ang ginawa niyang pagbaliktad kila Nathan. Dahil nakonsensya siya sa kanyang ginawa, sinabi din nito na bago pa niya pasabugin ang motorboat ay nakatalon na si Nathan sa dagat. Kaagad na tinutok ni Tamara ang baril sa ulo ni Leandro. Tamara, usal niya. Simple lang, Leandro. Wala ka ng kawala ngayon. Kung ako sa'yo ay sumuko ka na, sagot ni Tamara sa kanya. Umigting ang panga ni Leandro at matalim ang mga matang ipinukol sa kanya. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Ano pang hinihintay nyo? Patayin silang lahat. Naglabasan sa iba't ibang direksyon ang mga tauhan ni Leandro na nakatago na bago pa sila dumating. Mga bihasang tauhan naman ni Mr. Mendoza ang kumalaban sa kanila. Kumilos kaagad si Brian at Raul para ubusin ang mga nagsulputang mga kalaban.
Hindi ako papayag na hindi kita makuha. At hindi rin ako papayag na makuha niyo akong muli. Walang emosyon na sagot ni Tamara. Nagawang maagaw ni Leandro ang baril niya. At sa kanya na ngayon nakatutok ang baril niya. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hinila niya ang kamay ni Tamara kaya mabilis na sinipa pataas ni Tamara ang hawak nitong baril. Sa kanya mabilis na sinalo at binaril sa binti si Leandro. Napaluhod ito sa lupa kaya agad siyang sinugod ng mga tauhan niya. Kaagad niyang hinugot ang kanyang combat knife na nakatago sa kanyang hita at inikutan si Leandro upang salubungin ang pagsugod ng mga kalaban. Sa isang iglap lang ay nagawa niyang laslasin ang leeg ng mga tauhan ni Leandro at sabay-sabay na bumulagta sa lupa. Pagkatapos ay muling bumalik kay Leandro ang kanyang atensyon dahil nagtatangka pa itong kumuha ng baril. Kaagad niyang itinutok ang patalim sa leeg nito mula sa likuran. Subukan mong gumalaw. Pagkatapos ng ginawa mo kay Nathan, hindi ako magdadalawang isip na itarak ito sa leeg mo. Napangisi si Leandro sa banta ni Tamara. Simula pagkabata ay wala na akong ibang ginusto kundi ikaw, Tamara. Sinunod ko ang lahat ng utos ni Dad. Dahil gusto ko balang araw, makuha kita sa kanya. Gusto kong mamuhay tayo ng magkasama bilang mag-asawa. At malapit ko na sanang makuha ang matagal ko ng pangarap. Pero dahil kay Nathan, dahil sa kanya nasira ang plano ko. Dahil sa kanya, kaya hindi mo ako magawang mahalin. Dahil sa kanya, kaya nagawa mo kaming traidorin. Pero hindi ako papayag na matapos lang ang lahat dito. Dahil sigurado ako sa mga oras na ito, bihag na nila ang pamilya mo. Parang binuhusan ng malamig na yelo si Tamara. Sinungaling ka? Galit na sigaw niya. Nanginig ang kanyang kamay at naibaon niya ng bahagya ang patalim sa leeg nito. Pero hindi ito ininda ni Leandro. Mamili ka, sasama ka sa akin o sabay-sabay ko silang lulunurin sa dagat. Kagaya ng ginawa ko kay Nathan. Tamara, huwag kang palilin lang sa kanya. Walang ibang may alam sa kinaroroonan ng pamilya mo, singhal ni Raul. Nakatutok na rin ang baril nito kay Leandro. Dahil ubos na ang kakampi nito at tanging siya na lamang ang natitira. Alam ni Tamara ang kayang gawin ng aming pamilya. Kahit nagtatagong langgam ay kaya naming hanapin. Kung nagawa ng ama kong patumbahin ang leader ng BOS at patayin ang lahat ng miyembro nito, walang kahirap-hirap niyang mahahanap ang lungga ninyong lahat. Sumambulat ang tawa ni Leandro para na itong nababaliw sa kakatawa habang si Tamara naman ay hindi na alam ang gagawin. Ayaw man niyang maniwala kay Leandro dahil nagkaroon na sila ng pagkakataon na mahuli nila ito, hindi pa rin mawala sa isip niya na mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kinuha ni Mr. Mendoza ang phone niya upang tumawag sa isla kung saan naroon ang hospital na pinagdalhan nila sa pamilya ni Tamara. Hello, Agent Rocky? Umalis na kayo dyan. Papunta na sila Mr. Yao at ang mga tauhan nila dyan. Magmadali kayo. Utos na niya sa inatasang naging bantay sa pamilya. Pero walang sumagot sa kanya, bagkos ay isang hindi pamilyar na boses ang narinig niya. Naku naman, pasensya na ha. Patay na kasi ang may-ari ng phone na to. Saka kanina pa kami dito. Pinag-iisipan ko na nga kung pati itong naghihingalong matanda ay tutuluyan ko na rin eh. Narinig pa ni Mr. Mendoza ang paghalakhak nito bago patayin ang tawag ni Zax. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Mr. Mendoza at kitang-kita ni Tamara ang gulat nitong ekspresyon sa mukha. Isa lang ang iniisip niyang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon nito. Maaaring nasa kamay na nila ang kanyang pamilya. Napapikit si Tamara. Pilit niyang nilabanan ang emosyon na kanyang nararamdaman. Inaalala niya ang kanyang ama at ina, ang dalawa niyang kapatid na malayo pa ang mararating sa buhay. Napakabata pa ng mga ito para dumanas ng kalupitan at mamatay. Ano Tamara, sasama ka ba sa akin? O sasabihin ko sa kanilang paunahin na ang pamilya mo sa langit? Banta ni Leandro sa kanya. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Tamara. Napakahirap para sa kanya ang magdesisyon. Pero wala na siyang magagawa.
Tanggap na niyang kahit ano pa ang maging desisyon niya, ay hindi pa rin sila makakaligtas sa galamay ni Mr. Yao at ni Zax. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi. Sasama man ako sa'yo. Alam kong hindi niyo pa rin bubuhayin ang pamilya ko, kaya uunahin na kitang dalhin sa impyerno. Tuluyan na niyang ibinaon ang patalim sa leeg ni Leandro. Nagtalsikan pa sa kanyang mukha ang sariwang dugo nito. Tama. Hindi pagmamahal ang nararamdaman mo para sa akin, kundi ang kagustuhan mong umangkin ng tao na sa simula pa lamang ay hindi na para sa'yo. Mahinang sambit ni Tamara sa kanya bago ito tuluyan na sumubsob sa lupa. Chapter 49. Nathan's POV. Papunta na ako sa hideout sakay ang bangkang dimotor na nirentahan ko mula sa daungan. Malaki ang pasasalamat ko kay Manong Loloy. Siya ang mangingisda na nakapulot sa akin habang palutang-lutang ako at nakasakay sa kapirasong troso sa malawak na karagatan. Inalagaan niya ako at tinulungan na magpagaling. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako matapos ng nangyari sa akin. Mabuti na lamang at daplis lang sa katawan ang naging tama ko. At nakatalon kaagad ako bago sumabog ang motorboat. Kung hindi, baka nagkagutay-gutay na ang aking katawan at naging pagkain ng mga isda sa dagat. Malayo pa lang ako ay tanaw ko na ang dalampasigan ng isla. Ngunit may napansin akong mga nakadaong na dito. Bigla akong kinabahan. Imposible na mula ito sa Special Armed Forces Unit. Iniba ko na ang daan ng bangka. Imbes na diretso kong tutumbukin ang isla, ay sa kabilang dulo ako pinapunta ang bangka. Pagkadaong ng bangkang sinasakyan ko, ay bumaba na ako. Nagmasid ako sa paligid. Masama na ang kutob ko. Sigurado akong may nangyari na hindi maganda sa loob. Parang may nag-uunahan ng daga sa dibdib ko habang patungo ako sa hideout. Sana naman ay walang nangyaring masama. Habang papalapit ako ng papalapit, ay nagulat ako sa mga nakahandusay na katawan ng tao sa paligid. May naka-uniforme na otoridad at may mga nakaitim. Pamilyar sa akin ang suot nila dahil yun din ang suot ng mga tauhan ni Mr. Yao. Ang ibig sabihin ay narito sila. Kaagad kong dinampot ang baril na aking nadaanan at naging alisto ako sa paligid. Habang papalapit ako sa hospital kung nasaan sila Tamara at ang pamilya niya at si Raul, ay padami ng padami ang mga nakikita kong bangkay. Madami din dito ay otoridad. Napatago ako sa malaking puno nang makita ko ang paglabas ni Mr. Yao, kasama ang marami niyang tauhan sa di kalayuan. Sabihin mo kay Zax na tapusin na ang ama ni Tamara at dalhin niyo na ang mga yan sa bangka. Magagamit natin sila kapag hindi natin nahuli ang babaeng yun. Pagkatapos ay sunugin niyo ang buong lugar. Utos ni Mr. Yao. Ibig bang sabihin ay wala doon si Tamara. Pero nasan siya? Si Raul? Si Mr. Mendoza, nasaan sila? Hindi kaya tinapos na rin sila? Pero imposible. Bitiwan niyo kami! Kasunod na niya ang iba pang miyembro ng pamilya ni Tamara. Habang hawak-hawak ng mga tauhan nito at nakatali ang mga kamay. Mabilis akong nagtungo sa likuran upang puntahan ang ama ni Tamara. Sana hindi pa ako huli. Kailangan ko siyang iligtas kay Zax bago pa ako maunahan ng inutusan nito. Pagkarating ko sa emergency exit ay kaagad kong tinungo ang ICU. Ano na kaya ang nangyari sa kanilang lahat? 3 araw lang akong wala, ganito na ang dadatnan ko? At paano nila nalaman ang lugar na to? Saktong pagkaakyat ko sa hagdan ay nakita ko ang tauhan ni Mr. Yao. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya at mula sa likod ay mabilis kong binali ang leeg niya. Nang malapit na ako sa ICU, ay isang pamilyar na tao ang nakahandusay kong nakita. Rocky? Usal ko. Duguan na to at wala ng buhay. Isa siya sa kasamahan namin sa organization at bakas sa mga sugat niya ang hirap na pinagdaanan niya sa kamay ng pumaslang sa kanya. Huwag kang mag-alala. Magbabayad ang gumawa nito sa'yo. Hinaplos ko ang kanyang mata dahil bahagya pang nakadilat nito. Nasa pintuan na ako ng ICU
nang may marinig akong boses na nagmamakaawa. Parang awa niyo na, huwag niyong sasaktan ang pamilya ko. Kahit ako na lang ang patayin mo, huwag mo lang silang idamay. Pakiusap nito. Huwag kang mag-alala, tanda. Magkikita din kayo sa langit. Dahil sigurado ako sa mga oras na to ay dinidispatcha na ni Leandro ang mahal mong anak. Tumatawang sabi nito sa kawawang matanda. Nakita ko ang pag-angat ng baril niya, kaya kaagad kong sinipa ang pinto. Walang hiya ka? Buhay ka pa palang hayop ka? Galit na sabi ko sa kanya. Kaagad kong itinutok ang baril ko sa kanya, pero mabilis niyang sinipa ang baril ko. Napayuko ako nang barilin niya ako at mabilis ko siyang sinugod at naisandal ko siya sa dingding. Tumalsik ang hawak niyang baril sa ilalim ng kama. Alam kong kapag sa loob kami nag-away, ay maaaring pati ang kanyang ama ay mapahamak. Kaya gumawa ako ng paraan para mailabas siya sa ICU. Kung hindi ka nadala ni Leandro sa impyerno, pues ako ang magdadala sa iyo. Sinugod niya akong muli at malakas na sinuntok sa mukha, kasabay ng pagsuntok ko sa tiyan niya. Napangiwi siya at putok naman ang labi ko. Muli siyang sumugod, kaya sinipa ko siya, pero yumuko siya at pinatid ang paa ko, kaya napahiga ako sa semento. Hindi maaari ito. Pareho sila ng fighting techniques ni Tamara. Hindi agad ako nakabangon dahil sa malakas na pagbagsak ko sa sahig, kaya nagawa niya akong sakyan. Nagulat ako sa biglang paghugot niya sa kanyang likuran at nakita ko ang mahabang patalim na akmang isasaksak niya sana sa akin. Pero agad ko ding nahawakan. Wala kang laban sa akin. Isa ka lang pipitsuging agent na nagpapaka-hero. Wala ka sa kalingkingan ko. Buong lakas niyang diniin sa noo ko ang patalim at gamit ang dalawang kamay ko ay pinigilan ko ang gusto niyang gawin. Huwag ka nang lumaban, Nathan. Sigurado naman akong magkikita din kayo sa kabilang buhay ni Tamara. Sigurado akong sa mga oras na to ay niluluray na siya ni Leandro. Hindi! Malakas na sigaw ko. Naramdaman ko na rin ang pagtulo ng dugo sa kamay ko dahil sa pagpipigil ko sa patalim. Sa galit na nararamdaman ko ay buong lakas kong iwinaksi ang kanyang patalim, kaya sa tagiliran ng ulo ko ito napunta kasama ng puwersa niya. Kaagad kong inuntog ang ulo ko sa kanya para mapakawalan niya ako. Hindi ako naniniwala na makukuha ni Leandro si Tamara ng ganun-ganun lang. Habang nabubuhay ako, ay hindi ako titigil hanggat hindi ko sila na ipapasok lahat sa kulungan. Nang makatayo ako ay sinugod ko siyang muli para mabitawan niya ang patalim na hawak niya. Pero nabigo ako dahil puro depensa lang ang kaya kong gawin. Pero kayang-kaya niyang paglaruan ito gamit ang kanyang kamay. Hindi ko akalain na bihasa din siya sa pakikipaglaban na gamit lamang ang matulis na bagay na yun. Kaunting pagkakamali ko lang ay siguradong tatarak sa aking katawan at baka hindi ko na magawang iligtas pa sila Tamara. Hindi mo ako matatalo gamit lang ang nalalaman mo. Buong buhay akong nag-training para matutong pumatay ng tao. Kaya sa susunod kong aatake ka, humanda ka. Dahil gugulong ang ulo mo sa semento. Nakangising sabi niya sabay sugod sa akin. Umiwas ako sa bawat atake niya, pero masyado siyang mabilis. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na mahawakan ang patalim niya at kaagad kong binali ang kamay niya para mabitawan niya ito. Nagtagumpay akong mabitawan niya ang patalim at buong lakas ko siyang tinuhod sa sikmura. Sumuka siya ng dugo at namilipit sa sakit. Binitawan ko siya. Kahit malaki ang kasalanan niya ay gusto ko pa ring hulihin siya ng buhay para magbayad siya. Kinuha ko ang baril ni Rocky na hawak niya pa rin at itinutok ko sa kanya. Pakawalan mo ang pamilya ni Tamara. Kapag hindi mo ginawa yun, ikaw ang pauunahin ko sa impyerno. Hinihingal na banta ko sa kanya. Naramdaman ko na rin ang pagkirot ng mga hindi pa gumagaling kong sugat. Iputok mo, hindi ako natatakot sa'yo. Simula pagkabata ay alam ko na darating ang araw na to. Kaya gawin mo ang gusto mo, pero hindi nyo makukuha ang katahimikan na nais nyo. Tumatawang sabi ni Zax.
Nanggigil na ako na iputok ang baril sa kanya, pero kaagad niyang naramdaman ang paparating na kalaban. Inunahan niya ang mga ito bago pa siya mabaril. Ngunit nagulat ako nang sa isang iglap ay naramdaman ko na lang ang sakit ng pagbaon ng patalim sa aking tiyan, kasabay ng demonyong tawa ni Zax. Chapter 50. Nathan's POV. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid at unti-unting bumitiw si Zax sa patalim na nakatusok sa aking tiyan. Tuluyan na siyang napahiga sa semento at may tama sa ulo. Nagawa ko pang makalingon at nakita ko ang ama ni Tamara. Hinang-hina na nakakapit sa pinto habang hawak ang baril. Sa kanya nanggaling ang tama ng baril ni Zax. Kagatlabi kong binunot ang nakabaong patalim sa aking tiyan. Siguradong dahil sa nangyaring putukan, ay babalik ang mga tauhan ni Mr. Yao dito. Ah! Sigaw ko nang tuluyan kong matanggal ang matulis na patalim. Iho, okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Paisa-isang hakbang akong lumapit sa kanya, habang patuloy ang pagtulo ng dugo sa aking tiyan. Kaya niyo po bang tumakbo? Kailangan po nating makaalis dito. Pero paano ka? Nag-aalangan niyang tanong. Pilit akong ngumiti upang huwag siyang mag-alala. Kakayanin ko po basta lakasan niyo lang din ang loob niyo. Paninigurado ko sa kanya. Alam kong anumang oras ay hindi ko nakakayaning lumaban. Nararamdaman ko na rin ang panginginig ng aking katawan at ang tindi ng sakit ng malalim kong sugat. Pero lalaban ako hanggang sa huling hininga ko. Tara na po. Kaagad ko siyang inalalayan upang makalabas kami sa hospital. Hindi kami pwedeng dumaan sa harapan dahil masasalubong namin ang mga tauhan ni Mr. Yao, kaya sa likuran kami dumaan. Iho, iwanan mo na lang ako. Kapag sinama mo pa ako, lalo lamang tayong hindi makakatakas, wika niya sa akin. Hindi ko po kayo mapagbibigyan dahil kahit kailan hindi po ako tatalikod sa sinumpaan kong tungkulin, kahit pa kapalit ng aking buhay. Malapit na kami sa exit door nang may makasalubong kaming tauhan ni Mr. Yao. Kaagad ko siyang tinabi sa pader upang unahan ang kalaban. Hindi naman ako pumalya dahil tinamaan ko silang lahat kahit sobrang sakit na ng sugat ko. Nang masiguro kong safe na para lumabas sa exit door, ay hinila ko ulit siya. Sa kakahuyan po tayo. Mas mahihirapan silang mahanap tayo doon. Turo ko sa kanya sa matalahib na likuran ng hospital. Kaagad naman itong tumalima. Kahit sa hirap sa paglalakad ay alam kong pinipilit niya rin ang kanyang sarili para hindi maging pabigat sa akin. Unti-unti na ring nanlalabo ang paningin ko nang hihina na rin ako. Parang hindi ko nakakayanin pa ang humakbang. Nathan, papatayin kita! Narinig kong galit na sigaw ni Mr. Yao. Siguro ay alam na niya ang nangyari sa kanyang anak. Paglingon ko ay nahabol na nila kami. Muli akong humugot ng natitirang lakas upang barilin sila. Kinuha ko na rin ang baril na bitbit ng kanyang ama. Pero marami na silang tumatakbo papunta sa amin. Umulan ng bala patungo sa amin. Mabuti na lamang at nakapagtago pa kami. Iho, kaya mo pa ba? Tanong niya sa akin nang makapagtago kami sa likod ng malaking puno. Alam kong pagod na rin siya at ganun din ako, lalo na't walang tigil sa pag-agos ng dugo sa aking tiyan. Sir, baka hindi na ako umabot. Pasensya na kayo. Protektahan ko kayo, kaya pagbilang ko ng 3, tumakbo po kayo hanggat kaya nyo at huwag na huwag kayong lilingon. Naiintindihan nyo po? Pero iho, ipinatong ko ang kamay sa balikat niya. Please po makinig kayo sa akin. Nang hihinang sabi ko sa kanya, nanlalabo ang mga mata na tumango siya sa akin. 1, 2. Nathan, hayop ka! Hindi kita mapapatawad! Sigaw muli ni Mr. Yao. 3, takbo! Lumabas ako sa pinagtataguan ko at ibinagsak ang katawan sa lupa. Sunod-sunod kong pinaputukan ang lahat ng magtatangkang lumapit sa direksyon ko. Gamit ang M16 rifle, ay natamaan ko ang halos kalahati ng kanilang bilang hanggang sa tuluyan nang naubos ang bala ko. Kasabay ng pagbulwak ng dugo sa aking bibig, pakiramdam ko ay umikot ang langit
Habang nakahiga at nakatingala ako, wala na akong bala. Hindi ko na kaya pang lumaban. Hindi ko na sila maililigtas at hindi ko na siya makikitang muli. Ipinikit ko ang aking mga mata. Inalala ko ang una naming pagkikita sa bar, ang mailap na babaeng bumihag sa aking puso, ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, ay hindi ko man lang masisilayan. Isa-isang nagbagsakan ang aking luha. I'm sorry, hindi ko matutupad ang pangako ko sa iyo, Tamara. Tamara's POV. Sakay ng helicopter ay tanaw na namin ang mga armadong tauhan ni Mr. Yao sa di kalayuan ng hospital. Nakita ko ang pagkaway ng isang tao malayo sa kanila. Tamara, ang tatay mo, wika ni Raul. Nang titigan kong maigi ang nakapang-hospital gown na lalaki, ay nasiguro kong si tatay ngayon. Pero nanginig ako nang makita ko ang isang taong nakahiga sa lupa. Nathan? Kumuha si Raul ng sniper gun at pinaputukan ang mga lalapit sa kanya. Lower on the ground now! Utos ni Mr. Mendoza. Bumaba ang sinasakyan naming helicopter at mabilis na tumalon si Raul kasama ang ilan pang miyembro ng organization. Nagmadali siyang tumakbo at parang sanay na inilagan ang mga balang papunta sa amin. Hindi ko na pinansin ang paglapag ng iba pang helicopter dahil napatakbo na rin ako sa kinaroroonan niya. Buong tapang kong sinalubong ang mga kalaban habang tinatanaw ko ang layo namin sa isa't isa. Nathan, nandyan na ako, huwag kang bibitaw. Hindi mapatid ang pagtulo ng aking luha habang kinikitil ang buhay ng lahat ng sumasalubong sa amin. Bala laban sa bala, ang naging labanan at matira ang magaling makipagpalitan ng putok ng baril dahil sa nagtataasang talahib sa paligid. Mr. Yao, sumuko ka na! Wala na si Leandro, kaya wala ka nang magagawa pa. Narinig kong sigaw ni Raul. Habang tinututukan niya ito ng baril, pero wala sa kanila ang atensyon ko, kundi ang maabot ang kinaroroonan ni Nathan. Mga hayop kayo, hindi niyo ako mahuhuli. Akmang tatakas na sana siya dahil naubos na rin ang kanyang mga tauhan, pero inunahan na siyang barilin ni Raul sa binti, kaya sumubsob ito sa lupa. Nakalapit na rin ako kay Nathan. Napaluhod ako sa lupa nang makita ko ang kalunos-lunos niyang itsura. Duguan ang kanyang noo, duguan ang kanyang mga kamay na may hawak pang baril ang isa, at ang isa ay nakahawak sa duguan niyang tiyan. Nathan, gumising ka. Andito na ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Parang pinipiga ang dibdib ko. Kahit wala ng kalaban ay natatakot pa rin ako. Natatakot akong iwan niya ako. Kung kailan gusto ko nang mabuhay ng masaya. Kung kailan pinipili ko na siyang makasama. Kung kailan handa na akong bumuo ng pamilya kasama siya. Ngayon pa ba niya ako iiwan? Nathan! Bulalas ni Raul nang makalapit sa amin. Tinignan niya ang pulsuhan nito at kaagad na sumigaw ng medic. Bro, gumising ka! Paus na pakiusap ni Raul. Hinaplos ko ang pisngi niya at dinala sa aking pisngi ang kanyang kamay. Nathan, please, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Chapter 51. Tamara's POV. Wala na sigurong sasakit pa sa nakikita mong nag-aagaw buhay ang isa sa mga taong pinakamamahal mo at wala kang magawa kundi lang tiisin ang sakit habang tinitigan ko siyang nauubusan na ng hininga. Bumabagal na rin ang pagtibok ng kanyang puso. Palipat-lipat ang aking tingin sa heart monitor indicator dahil sa pagbaba ng kanyang pulse rate habang nakatingin lang ako sa labas ng salamin. Nagkakagulo na ang kasama naming military doctor sa loob ng emergency room dahil sa unstable na lagay ni Nathan. Pakiramdam ko ay para na rin akong lumalaban sa tiyak na kamatayan. Sabi ng doctor ay 50% daw ang chance ni Nathan para mabuhay. Kahit 1% lang yan, as long as nakikita ko siyang lumalaban, ay hindi ako susuko. Hanggat may tibok pa rin ang puso niya, hindi ako titigil na umasang makakayanan niya ang lahat. Mabuti na lamang at naging maagap kami sa pagpunta dito. Nalaman ko din ang ginawang pagpigil ni Nathan kay Zax na patayin ang aking ama. At pilit niya pang niligtas ito kahit sugatan na siya.
Dahil sa saksak na inabot niya, ay kailangan niya agad na masalinan ng dugo. Nagboluntaryo naman ang lahat ng kasama niya sa organization para mag-donate ng agarang dugo. Kasama na rin si Raul na hindi lang niya matalik na kaibigan, pero ka-blood type pa niya. Labis din ang kanyang pag-aalala kay Nathan, kaya si Mr. Mendoza na lang ang nag-asikaso ng lahat. Ligtas ang buong pamilya ko, kaya kahit paano ay may lakas ng loob akong tignan si Nathan sa kama at nakikipaglaban sa kanyang buhay. Dahil inaalalayan nila ako at hindi sila umaalis sa tabi ko, ang mga kasamahan ni Raul ang nagligtas sa kanila mula sa mga bantay na iniwan ni Mr. Yao bago niya sundan si Nathan. Sa kahuli-hulihang sandali ay tinulungan niyang makatakas si Itay kapalit ng sarili niyang buhay. At ngayon siya naman ang nasa bingit ng kamatayan. Kung nahuli pa kami ng dating, baka malamig na bangkay na ni Nathan ang nadatnan namin. Nanlamig ang buong katawan ko nang tuluyan ng nag-green flatline ang pulso niya. "Nurse, charge the defibrillator paddles. We're losing him," utos niya sa kanyang assistant. Kinuha naman ng nurse ang 2 paddles para ipump si Nathan. Hindi ko na napigilan ang sunod-sunod na pagtulo ng aking luha habang pinagmamasdan siya. Napilit na nire-revive ng doktor. "Nathan!" Hindi ko na rin napigilan ang sarili kong pumasok sa emergency room dahil gusto ko siyang malapitan. "Ma'am, doon po muna kayo sa labas maghintay," pigil sa akin ng nurse. Pero nagmatigas ako at pinilit pa ring makalapit. "Please, hayaan niyo akong makalapit. Kailangan ko siyang makausap. Hindi siya maaaring mawala ng ganito. Hindi niya ako pwedeng iwan." Iwinaksi ko siya sa gilid at mabilis akong tumakbo kay Nathan. Pero maski ang mga doktor ay sumuko na rin na buhayin siya. "I'm sorry, pero ginawa na namin ang lahat. Natahi na namin ang malalim niyang sugat, pero hindi kinaya ng katawan niya ang epekto nito." Para akong sinampal sa mukha dahil sa sinabi ng doktor. Napatingin ako kay Nathan. Wala na siyang pulso. At kita ko sa mukha at sa kanyang katawan ang pinagdaanan niya. "Nathan, Nathan, di ba gusto mo akong makasama habang buhay? Di ba sabi mo sa akin ay mahal mo ako? Di ba nangako ka na babalik ka at hindi mo ako iiwan? Tuparin mo ang pangako mo. Huwag mo akong iwan ng ganito, parang awa mo na. Niligtas mo na ako sa madilim na mundo, pero ayokong maging kapalit ang buhay mo. Please, come back to me and do what you promise." Mahinang usal ko sa kanya. Hinalikan ko ang kanyang labi at niyakap ko ang hubad at sugatan niyang katawan. Umaasang sa pamamagitan ng ginawa ko ay babalik siyang muli. Yun ang alaala na ayaw ko nang maramdaman at balikan pa. 1 buwan na rin ang nakalipas mula nang mangyari yun. At hanggang ngayon ay bangungot pa rin sa akin ang lahat. Nakulong na si Mr. Yao at lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska na nila at iligal na negosyo ay napasara na din. Gumugulong na rin ang kaso. Lahat ng naging kasalanan niya sa batas ay pagbabayaran na niya simula ngayon. At nag-umpisa ko na ring maramdaman ang katahimikan. Pati ang ibang anak ni Mr. Yao ay iniimbestigahan na rin. Dahil sa pagkalantad ng pamilya Yao, ay nabalita na rin sila sa telebisyon. Pati ang pagkamatay ng 2 niyang anak. At si Sofia, ang alam ko ay pinapauwi na rin siya dito mula sa Switzerland para sa investigasyon. Wala naman siyang kasalanan, kaya malaki ang chance niya na hindi makasama sa kakasuhan ng batas. "Ate, ang tagal mo naman sa banyo. Anong oras na Papasok pa ako sa school. Yung baon ko." Sunod-sunod na katok ang nagpabalik sa malalim kong pag-iisip. "Sandali lang, lalabas na." Pinihit ko ang seradura ng pinto at lumabas ako ng banyo. Nasa kama lang siya at nakaupo. "Dapat kumuha ka na ng pera. Alam mo naman kung saan nakalagay ang wallet ko, di ba?" Wika ko sa kapatid kong babae. Simula nang matapos ang gulo at pagbabanta sa aming buhay, ay inilaan ko ang malaking pera na naipon ko
para bumili ng malaking bahay at lupa. Nang sa ganun ay sama-sama na kaming manirahan sa syudad. Wala na rin naman silang babalikan sa hasyenda dahil pati yun ay wala na. Siyempre, ayokong mangialam ng gamit mo ano. Tsaka ang tagal mo kasing maligo. Para kang teenager, porke may date lang sila ni Kuya Nathan eh. Panunokso niya sa akin. Kagabi pa ako hindi makatulog. Kakaisip ng isusuot ko sa date namin ngayong araw. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya tuluyang kinuha si Nathan sa akin. Akala ko ay tuluyan na siyang nawala, pero ilang saglit lang ng pag-iyak ko ay nagkaroon ulit siya ng heartbeat. Kaya kaagad kong pinatawag ang doktor. Isang himalangang maituturing ang nangyari sa kanya at isa lang ang palagi niyang sinasabi sa akin tuwing maaalala ko ang araw na yon. Walang imposible sa Panginoon basta marunong kang magpakumbaba at humingi ng tulong sa Kanya. Maaaring nagduda ako sa kakayahan ng Diyos sa madilim na parte ng buhay ko, pero hindi niya ako binigo at binigyan pa ng pag-asa na magbago kasama ang lalaking mahal ko. Chapter 52. Nathan's POV. Ibang pormahan natin ngayon ah. May date kayo ni Miss Tamara no? Nakangising tanong ni Raul sa akin. Nandito ako sa kondo na ito-turn over ko na kay Jenny. Nakumpirma na kasi namin na patay na ang tatay niya at nadalaw na rin namin ito noong isang araw. Tuluyan na siyang naulila kaya gusto kong ibigay ang kondo na ito bilang panimula niya sa buhay para hindi na siya mahirapan na humanap ng matitirhan. Oo, kaya maiwan ko na kayo. Kailangan ko nang umalis dahil mahirap na. Baka pag nahuli ako ng dating, may magliparan na naman na patalim. Alam niyo naman, palaging may baon si Tamara. Natawa siya sa sinabi ko. Marami pa akong gamit na naiwan kaya inuunti-unti ko ang pagdadala sa bago kong bahay. Dahil marami akong ginagawa. Naging abala din ako sa kaso ni Mr. Yao na tinutukan ko kaagad simula nang gumaling ako. Hindi ko din alam na mabubuhay pa ako pagkatapos ng nangyari sa akin. Akala ko talaga ay tuluyan ko nang maiiwan si Tamara. Kaya nagpapasalamat ako sa panibagong buhay na bigay niya sa akin. Mabuti na lamang at gumaling ka pa, Nathan. Magpasalamat ka sa akin dahil inubos nila ang dugo ko para gumaling ka lang. Dahil kung hindi, ako na lamang ang mag-aalok ng kasal kay Tamara. Napalingon ako sa kanya at sinamaan ko siya ng tingin. Narinig ko na din yun dati na sinabi niya noong ikinasal si Brian at Alexine. Anong sabi mo? Bulalas ni Jenny, kagagaling lang niya sa kusina at may dala pa itong sandok. Kaagad na namutla si Raul dahil sa galit na mukha ni Jenny. Nagbibiro lang ako, joke lang yun. Nakangising tawa ni Raul sa kanya. Nagtatakang tinignan ko silang dalawa. Para kasing noong mga nakaraang araw ay may napapansin na ako sa kanilang dalawa. Pero hindi ko na lang binibigyan ng meaning dahil baka close lang sila. Hinila ko si Raul papasok ng kwarto at inilak ko ang pinto. Don't tell me, may relasyon kayo ni Jenny? Kunot noo kong tanong sa kanya. Tinaas niya ang dalawang kilay niya para kumpirmahin ang tanong ko. What? Are you crazy? Bata pa siya, Raul. Natatawang tinignan niya ako. Nathan, hindi naman ako nagmamadali. Saka nasa tamang edad na kami pareho. At kaya ko na siyang buhayin kaya wala namang masama, di ba? Naiiling na lamang ako sa kanya. Kaya pala minamadali niya ang paglipat ko para masolo na niya si Jenny dito sa kondo. Madugas talaga itong si Raul. Huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang panindigan. At hindi ko siya iiwan. Paninigurado niya sa akin. Wala na akong magagawa pa. Hindi ko naman pwedeng pigilan na magmahalan silang dalawa. Tsaka matanda na rin si Raul. Siguro naman ay alam na niya ang kanyang ginagawa. At mabuting tao naman siya. Kaya hindi ako nag-aalala para kay Jenny. Siguraduhin mo lang dahil pag pinaiyak mo yan, kahit partner pa kita, makakatikim ka sa akin. Banta ko sa kanya. Ay sus, dami pang pang-usap. Umalis ka na nga at baka naroon na ang kadate mo.
Mayari ka pa kapag natagalan ka. Taboy niya sa akin. Kunwari pa siya na nag-aalala sa akin at panay punta sa bahay. Si Jenny pala at hindi ako ang kinukumusta. Oo na, bye, mauna na ako sa inyo. Baka bagong bahay ako uuwi mamaya. Huwag kang matutulog dito ha, hindi pa kayo kasal. Paalala ko sa kanya. Oo na Lolo Nathan, katanda na old school pa din. Hindi naman ako matutulog dito. Wika niya sabay sarado ng pinto. Hindi na ako nakapagpaalam kay Jenny dahil baka mahuli na ako. Suot ang 3-piece suit ay inalok ko ng date si Tamara. Dahil abala ako nitong mga nakaraang araw, ay bibihira na kaming magkita. Kaya excited na akong makita siya. Dapat mamayang gabi ang plano ko pero dahil maiba akong plano mamayang gabi, ngayong lunch ko na siya susunduin para kumain sa mamahaling restaurant na pinabook ko para sa amin. Ilang minuto din ang naging biyahe ko bago makarating sa bahay nila. Dala ang 1 dosenang rosas ay bumaba ako sa kotse upang sunduin siya. Pagkatok ko pa lang sa pinto ay bumungad na sa akin ang maaliwalas na mukha ng kanyang ina. Pasok ka Nathan, pababa na yun. Nakangiti niyang sabi sa akin. Nagmano muna ako sa kanya bilang paggalang bago ako tumuloy sa loob. Maganda ang interior ng bahay na binili ni Tamara para sa kanyang pamilya. Kitang-kita ang class nito at ang personality ng may-ari. Dahil lahat ng parte ng bahay ay may touch ng red at black. Kulang na lang mga patalim ni Tamara. Pero hindi na niya dala ang mga iyon. Namumuhay na siya ngayon bilang isang simpleng babae. At nag-invest sila para magtayo ng sarili nilang negosyo. Maiwan muna kita dahil may gagawin pa ako sa kusina. Paalam ng kanyang ina. Umayos ako ng upo sa sofa. Namamawis kasi ang kamay ko at kinakabahan din ako. Para tuloy akong binatang umaakyat ng ligaw sa kanya. Maya-maya pa ay may naririnig na akong mga hakbang pababa ng hagdan. At nang mapatingin ako ay agad na nabighani ako sa kanyang ganda. Wala na ang kulay ng kanyang buhok. Lagpas balikat na ang haba nito. At ang mapula niyang labi ay nabawasan na rin. Pero nanatiling maganda at kaakit-akit ang kanyang mukha. Samahan pa ng semi-conservative niyang peach dress, nalagpas sa kanyang tuhod ang haba. Hindi ko mapigilan na pagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ka makatingin? Pangit ba? Magpapalit ako kung ayaw mo. Malambing na sabi niya sa akin. Niyakap ko siya nang makababa na siya ng hagdan dahil sa sobrang pagkamis ko sa kanya at niyakap niya din ako pabalik. Hindi, dahil kahit siguro anong isuot mo, pabagay sa'yo. Mahinang sabi ko na siya lang ang nakakarinig. Humiwalay siya ng yakap at tinitigan ang mukha ko. Kaya hindi ko idin inaalis ang titig ko sa kanya. Bolero ka pala talaga Nathan. Gusto ko tuloy malaman kung ilan na ang naging GF mo bago ako. Nakanguso niyang sabi habang inaayos ang korbata ko. Habang malagkit ang tinginan naming dalawa. Alam mo naman na ikaw lang, di ba? Sigurado ka? Akala ko ay naging kayo ni Alexane. Siniil ko siya ng halik sa kanyang labi at agad din naman niyang tinugon. Hindi naging kami, iyon ang totoo. Pero marami akong natutunan sa kanya. Yun ay ang pakinggan at ipaglaban ang nilalaman ng puso ko. Kaya narito ka sa harap ko ngayon. Dahil hindi ako tumigil, masiguro ko lang na mapapasa akin ka. Muntik pa nga akong makipagkasundo kay San Pedro para lang hayaan niya akong bumalik Dahil alam ko hinihintay mo ako. Alam ko na malulungkot ka at hindi ko hahayaang mangyari yun. Muli ko siyang niyakap at siniil ng halik ang kanyang labi. Chapter 53. Third Person's POV. Mag-iingat kayo, paalam ng mga magulang ni Tamara sa kanila. Bago sila lumabas ng bahay upang magtungo sa set-up date nila ni Nathan. Masayang nagpaalam ang dalawa at alam ng mga magulang ni Tamara na malaki na ang ipinagbago nito simula nang mag-umpisa silang muli ng panibagong buhay na wala ng Yao family ang nagkokontrol sa kanila. Nakikita din nila na masaya ang anak nila dahil kay Nathan
at tanggap na tanggap nila ito para sa kanilang anak dahil sa lahat ng ginawa nito para sa kanilang pamilya. Saan ba talaga tayo pupunta? Bakit ang gwapo mo ata sa suot mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Tamara na ikinangiti naman ni Nathan. Huwag kang mainip, pinaghandaan ko ang araw na to para sa atin. Mula sa kalsada ay napatingin si Tamara sa kanya. Ibig sabihin, magpo-propose ka na sa akin? Tanong niya dito, pero lalong natawa si Nathan. Hindi no, syempre, first date natin ito kaya gusto kong gawing espesyal. Pagtatama nito na ikinakunot naman ng noo ni Tamara. Akala niya talaga ay ngayong araw siya yayayain ni Nathan na magpakasal dahil sa ayos nito. Pero hindi pa pala. Para sa kanya kasi, ay handa na siya kung sakali man na gusto na ni Nathan. Pero dismayado siya sa naging sagot nito. Hanggang makarating sila sa restaurant, ay tahimik lang si Tamara. Pinipigilan niyang mainis kay Nathan. Buong akala niya kasi papakasalan siya agad nito. Kahit hindi sa simbahan, kahit sa judge ay okay lang, basta makasal na silang dalawa. Bakit parang binagsakan ng hollow blocks ang mukha mo? Let's go, sayang ang oras. Pinagbuksan siya nito ng pintuan at inalalayan na bumaba sa sasakyan. Magkahawak kamay silang naglakad papasok sa mamahaling restaurant na pina-reserve ni Nathan. Malamyos na tunog ng musika mula sa piano ang bumungad sa kanila. Napaka-romantiko din ng lugar dahil halatang mamahalin ang mga siniserve sa ganoong uri ng restaurant. Bakit tayo lang ang tao? Nagtatakang tanong ni Tamara nang makapasok sila sa isang private room na isang may table sa gitna at napapalibutan ng mga pulang talulot ng bulaklak. May nakasindi ding kandila sa gitna ng table at pinadilim ang kwarto nila dahil sa itim na kortina. Since ito yung first date natin, I want to make it private and romantic. Nakangiting sagot ni Nathan. Inalalayan niya ito na makaupo sa kabilang bahagi ng upuan. I love the ambience. It suits for me. Sambit ni Tamara habang iniikot ang kanyang paningin sa kabuuan ng lugar. Sigurado ka bang hindi ka magpo-propose ngayon? Kasi ready na akong mag-yes. Bakit ka ba nagmamadali? Baby, mas maganda kung i-enjoy muna natin ang moment na to. And save your answer later. Napangiti si Tamara sa sinabi nito. Ibig sabihin ay hindi matatapos ang araw na ito na hindi nagpo-propose si Nathan sa kanya. Pagkaupo nila ng maayos ay pinaserve na ni Nathan ang menu ng pagkain. At umorder na din sila. Nathan, pwede ba akong sumali sa organization ninyo? No, mabilis na sagot ni Nathan. Why not? I have skills at kaya ko din naman yung ginagawa nyo. Kaya ko ngang sumalag ng bala gamit tong kutsilyo na to eh. Wika ni Tamara, sabay taas ng bread knife na nasa table nila. Hindi naman kita pinagdududahan. What I mean is magpapakasal na tayo, Tamara. And I want a child as soon as possible. Akala ko nga nabuntis na talaga kita noong may mangyari sa atin. Kaya nagtaka din ako kung bakit hindi tayo nakabuo. Pero okay na rin yun dahil hindi pa tayo tapos kay Mr. Yao at maaari ka pang mapahamak. I'm sorry, noon kasi ayoko talagang magkaanak at ilabas ang magiging anak natin sa magulo pa nating buhay. Wala rin akong balak na mag-asawa kaya I take contraceptive para hindi ako mabuntis. Hinawakan ni Nathan ang kamay niya. I understand. Pero hindi mo na pwedeng gawin yun, okay? Tumango si Tamara sa kanya. Wala na rin naman siyang balak na gumamit pa noon. Lalo na gusto na rin niyang magkaanak silang dalawa after the wedding. Ilang minuto pa ay tapos na rin silang kumain. Niyaya niya si Tamara na sumayaw. At pinaunlakan naman siya nito. Nathan, paano ka napunta sa organization? Tanong niya dito. Marami pa rin kasi siyang hindi nalalaman sa pagkatao nito. Dahil kay Daddy, he's involved also sa illegal na gawain. Gusto niyang manahin ko ang mga negosyo niya, pero hindi ako pumayag. Nanatili akong low profile at anak sa labas. Dahil sa akin ay wala na siya ngayon.
Napatigil sila sa pagsasayaw at tumingin si Tamara kay Nathan. You mean you killed your own father? Sunod na tumango si Nathan. Yes, to save Zane. I regret it dahil ako pa mismo ang tumapos sa buhay niya. Pero nailigtas ko naman si Zane at pati na rin ang maraming tao na pwedeng masira ang buhay dahil sa illegal niyang negosyo. Malungkot na sabi ni Nathan. Kinabig niya si Nathan para yakapin siya. I know how you feel. May mga pinapahalagan din ako sa buhay na kailangan kong patayin para itama ang mali at mamuhay ng tahimik. I hope that despite of what happened, we can live now in a peaceful way. Naluluhang bulong ni Tamara. Naging pangalawang pamilya na rin niya ang pamilyang Yao. Hindi man naging maganda ang trato nito sa kanya, kahit paano ay may maganda pa rin silang pinagsamahan na itatago na lamang niya sa kanyang puso at hindi na niya nais ungkatin pa. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant, ay patungo naman sila sa sorpresa na nais niyang makita ni Tamara. Medyo malayo lang sa syudad, kaya natagalan silang makarating sa Tagaytay, kung saan naghihintay ang isa pa niyang sorpresa. Bakit kailangan na nakapiring pa ako? Kinakabahan na tanong niya sa kanya. Siyempre, makikita mo agad kung hindi kita pipiringan, sagot niya dito. Madilim na ang paligid nang makarating sila. Nakatulog na rin si Tamara sa biyahe. Hinalikan niya ito sa labi bago ipasok ni Nathan ang kotse sa loob ng parking lot ng bago nilang magiging bahay. Andito na tayo, wika ni Nathan. Bumaba siya para alalayan si Tamara pababa sa kotse. Unti-unti niyang tinanggal ang piring nito para makita ang kabuuan ng lugar. Wow! Bulalas ni Tamara nang makita niya ang malaking bahay sa kanyang harapan. Puti at itim ang pintura sa labas ng bahay at may malawak at malaking swimming pool pa siyang nakita. May malawak na parking at garden din sa loob ng mataas na pader. Inadlayan siya ni Nathan na makapasok sa loob ng bahay. At mas namangha pa siya sa interior ng bahay. Bawat sulok at detalye ay nagsusumigaw sa karangyaan. Umakyat sila sa mataas na hagdan patungo sa pintuan ng kanyang kwarto at bumungad kay Tamara ang puro petals ng rosas sa sahig patungo sa kama at ang nakabukas na salaming pinto sa veranda. Hinila niya ang kamay nito patungo sa veranda upang mas makita nito ang malawak na view mula sa kanilang kwarto. Napapalibutan din ng bulaklak ang railings ng veranda. May maliit din na ilaw na nakakabit dito. Tamara, hinarap niya ito at hinawakan sa dalawang kamay. Ay, Nathan Murray. Lumuhod siya sa harapan nito. Nanlalabo na rin ang mga mata nilang pareho dahil sa saya na nararamdaman nilang dalawa. Want you to be my wife and be with me for the rest of my life. Please say yes. Yumuko si Tamara at pinahid niya ang luha sa pisngi ni Nathan. Yes, Nathan. I will marry you and be with you forever. Chapter 54. Nathan's POV. Sinuot ko ang singsing sa kanyang daliri at tumayo ako para yakapin siya ng mahigpit. Pakiramdam ko ay para akong nasa alapaap. Dahil sa wakas, malapit na kami sa pinapangarap kong kasal sa kanya. At ito na ang umpisa ng aming pagsasama. Mahal na mahal kita, Tamara. Hinawakan ko ang pisngi niya at kinintalan ng halik sa kanyang labi. Mahal din kita, Nathan. Nakangiting sagot niya sa akin nang maghiwalay ang labi naming dalawa. Muli ko siyang kinabig, palapit sa akin, upang muli ko siyang mahalikan. Inalalayan ko ang likuran ng ulo niya para mas palalimin pa ang nais kong paghalik sa kanya at hindi naman ako nabigo dahil ginantihan niya ang nananabik kong halik. Unti-unti kong tinanggal ang butones ng suot niyang damit nang walang anumang pagtutol. Mabilis kong tinanggal ang coat ko habang magkadikit pa rin ang labi naming dalawa. Dahan-dahan kong inangat sa ere ang kanyang suot na dress at lumantad sa harapan ko ang perpekto niyang katawan. Hinimas ko ang kanyang balat sa balikat.
Naroon pa din ang bakas ng kalupitan na dinanas niya at naghilom na rin ito, pero hindi nabawasan ang ganda niya sa aking paningin. Siya pa rin ang Tamara na simula una kong makita ay nagpabaliw na sa akin. Nahihiya ako dahil sa mga bakas na to. Iniyakap niya ang kanyang kamay sa kanyang sarili. Hinalikan ko ang balikat niya paakyat sa leeg niya hanggang sa dulo ng kanyang tenga. Hindi mo kailangang mahiya. Tanggap ko ang lahat ng meron ka, bulong ko sa kanya. Naramdaman ko na lang ang kamay niyang hinuhubad ang suot kong long sleeve polo. Tinulungan ko siyang tanggalin ito sa aking katawan. Binuhat ko siya patungo sa malaki at malambot na kama. Dahan-dahan kong inilapag ang kanyang halos hubad na katawan at kaagad akong umibabaw sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang magandang mga mata na unang bumihag sa akin, pababa sa kanyang labi na una kong natikman. Are you ready to spend this long night with me? Nakangiting tanong ko sa kanya. Matagal na rin simula nang may mangyari sa amin. Kaya nananabik na talaga ako sa kanya at hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya ang mapagod. Yes, tipid na sagot nito habang may matamis ng ngiti sa kanyang labi. Kaagad ko siyang siniil ng halik. Buong pananabik kong sinakop ang kanyang labi. Naglakbay ang kamay ko sa harapan ng kanyang bra at walang kahirap-hirap kong natanggal. Bumaba ang aking labi sa kanyang baba, pababa sa kanyang leeg. Umarko ang kanyang katawan at hinayaan niya akong magtagal sa kanyang leeg. Nanggigil at maliliit na kagat ang iniwan ko na nagpapaungol sa kanya. Lalong nag-init ang nararamdaman ko dahil sa impit na ungol niya. Bumaba ang labi ko sa kanyang dibdib at sinakop ang maliit na korona sa aking bibig. Nahitaan. Napapadaing siya. Pinagbuti ko ang paglalaro sa kanyang dibdib at hindi pa nakontento ang aking kamay ay ipinababa ko sa kanyang pagkababae na natatakpan lang ng manipis na panloob. Palipat-lipat ako sa paglasap ng kanyang tuktok habang unti-unti ko na ring tinatanggal ang kanyang panty. Bumaba sa pusod ang aking labi pababa sa kanyang pagkababae. Walang pagdadalawang isip kong sinamba ang kasilanan niya. Napasinghap siya at hawak na ang buhok ko. Panay daing ang lumalabas sa bibig niya. Kami lang ang tao sa loob ng bahay, kaya walang makakarinig sa ungol naming dalawa. Ginalugad ko ang kaloob-looban ng kanyang kasilanan at kinabisa ang lahat ng detalye. Naramdaman ko ang panginginig niya, kasabay ng malakas niyang ungol ay ang paglabas ng katas sa kanya. Wala akong sinayang. Kahit sensitibo pa ang katawan niya dahil sa nilabas niya, ay mabilis kong sinuyod ang lahat ng yun. Pagkatapos ay tumayo ako at hinubad ang natitira kong saplot sa katawan. Muli akong umibabaw sa kanya at hinalikan ang kanyang labi. Pinaghiwalay ko ang kanyang hita at pumwesto ako sa gitna niya. Awang ang labi niya nang ipasok ko sa kanya ang aking pagkalalaki. Muli ko siyang hinalikan upang makulong sa bibig ko ang ungol na nais niyang isigaw. Hindi nagbabago pa rin ang kasikipan niya at lalo pa nga ata siyang sumikip dahil sa tagal na walang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Hindi muna ako gumalaw upang sanayin siya dahil alam kong nasaktan siya ulit. Hinalikan ko lang siya sa kanyang tenga, pababa sa kanyang leeg at balikat pati na rin ang kanyang dibdib. Impit na ungol niya na naging hudyat ko para magpatuloy. Dahan-dahan akong gumalaw sa ibabaw niya. Sa una ay tansyado pa ang galaw ko, hanggang sa binilisan ko pa ang paggalaw ng aking katawan sa kanya. Napahawak siya sa magkabilang braso ko, at awang ang mga labing dinadama ang pag-iisang katawan naming dalawa. Hindi ko mapigilan ang mapaungol dahil sa nararamdaman kong sarap dahil sa kasikipan ng kanyang pagkababae. Hindi pa ako nakontento at pinadapa ko pa siya sa malambot na kama. At mula doon ay binayo ko siyang muli. Mas malalim at nakakapigtal ng hininga. Kapwa kami hingal na hingal, pero hindi pa rin ako tumigil sa mabilis na paggalaw na tinatanggap lang niya.
Tinaas ko ang kanyang likuran at itinutok kong muli ang aking pagkalalaki. Hawak ang dalawang pisngi ng kanyang puwet, ay mabilis akong bumayo sa kanyang likuran. Ibinaba ko ang aking mukha upang halikan siya mula sa likuran. Naramdaman kong malapit na akong labasan, kaya mas binilisan ko pa ang aking paggalaw. Palakas na rin ang ungol naming dalawa sa buong kwarto, pero alipin kami sa pagnanasa sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan ko nang maramdaman at tuluyan kong pinuno ang kanyang sinapupunan ng aking katas. Hingal na binagsak ko ang aking katawan sa likuran niya at iniyakap ko ang aking braso sa kanyang dibdib. Hinalikan ko ang kanyang batok. Ramdam ko din ang pagod niya, pero unang round pa lang ito at susulitin namin ang bawat sulok ng bahay na ito para sigurado akong makakabuo na agad kami. Dahil yun naman talaga ang plano ko. Baby, huwag kang matutulog, hindi pa tayo tapos. Mahina siyang natawa sa sinabi ko. Ako pa ba, Nathan? Paghahamon niya sa akin. Ganun ha. Muli akong umibabaw sa kanya at mas naging mapusok at nananabik ang halikan naming dalawa. Chapter 55. Tamara's POV. Sikat ng araw na tumatagos sa salamin ng veranda ang nagpagising sa akin. Hindi ko alam kung anong oras na kami natapos ni Nathan kagabi. Nagutom na nga kami, kakahirit niya. Mabuti na lamang at nag-order siya ng pagkain namin, kaya nakakain muna kami bago kami maligo at matulog. Pero wala na siya sa tabi ko, kaya bumangon na rin ako at sinuot ko ang roba para hanapin siya. Sa sobrang laki ng bahay na binili ni Nathan, muntik ko nang makalimutan kung paano pumunta sa kitchen nila. Kasing lawak kasi nang may nakatirang 3 pamilya na may 5 miyembro ang laki ng bahay na to, kaya maliligaw ka talaga. Hi baby, good morning. Masayang bati niya sa akin. Nasa harapan kasi siya ng kalan at may hawak pa siyang sandok. Amoy na amoy ko din ang niluluto niya. Lumapit ako sa kanya at kinintalan niya ako ng halik sa noo. Still tired? Umiling ako sa kanya. Medyo masakit lang ang katawan ko, pero kaya namang lumakad. Good, kasi hindi pa tayo tapos. That's why nagluto ako ng malakasang breakfast for you. Nakangiting sabi niya sa akin. Ibig sabihin, hindi mo pa ako iuuwi? Kunot noo kong tanong. Hindi nga ako nakapagpaalam kila Itay na hindi ako uuwi. Baka nag-aalala na sila sa akin ngayon. Don't worry, kung iniisip mo sila tita at tito, nakapagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, gusto kitang masolo. Dahil magiging abala na tayo sa susunod na araw, sa preparation ng kasal natin. Paliwanag niya na ikinagulat ko. Advance talaga siyang mag-isip. At least, hindi ko naiisipin ang masermonan ni Itay pag uwi. Dahil pinaubaya na pala nila ako kay Nathan nang hindi ko alam. Pumunta ka na sa table, ihahanda ko na ang pagkain. Dinala niya ako sa malaking table at ipinaghila ng upuan. Napakaswerte ko talaga sa kanya. Bukod sa napakagwapo, marunong magluto at handang mamatay para sa akin. Maaaring kalahati ng buhay ko ang naipatalo ko. Pero dahil may isang tao na handang manatili sa tabi ko, sa lahat ng pagsubok na kakaharapin ko, magpapatuloy akong lumaban na punan ang nawala sa aking pagkatao. Pagkatapos ng nakakabusog namin na brunch, ay dinala naman niya ako sa likod ng bahay, kung saan naroon ang malaking pool na may malinis na tubig. Mula dito ay tanaw na tanaw namin ang Bulkang Taal sa baba, dahil nasa mataas kaming bahagi na lugar. Kung ganito kaganda ang masisilayan ko paggising sa umaga, ay magiging maganda ang gising ko araw-araw. Suot ko pa rin ay roba at wala akong pang-ilalim na damit, dahil hindi na ako nakaakyat pa sa kwarto. Umupo ako sa rattan chair at pinapanood ko siyang nagtatanggal ng dahon sa pool na mula sa puno na bahagyang nagbibigay lilim dito dahil sa malakas na hangin.
Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at kinuha ang kamay ko. Don't tell me, maliligo tayo dyan? Malamig na itan, pigil ko sa kanya. May heater yan, kaya maya-maya ay magiging maligamgam na ang tubig. Natatawang sabi niya. Naghubad siya ng puting t-shirt at tinira ang boxer shorts. Ang aga-aga kasi nang aakit, sisi niya pa sa akin. Hindi ko naman kasalanan kung naaakit siya kasi nakaupo lang naman ako dito at nakatingin sa kanya. Paano naman kita inaakit, aber? Kunot noo kong tanong sa kanya. Hinubad niya ang roba ko mula sa likuran at binuhat niya ako papunta sa hagdanan ng pool. Ibinaba niya ako sa may hagdanan na naaabot na ng tubig. Hindi nga malamig at maligamgam lang ang tubig, pero lantaran naman ang katawan ko sa kanya. Hindi mo na kailangang na gumawa ng aksyon para maakit ako sa'yo. Kasi titig mo pa lang tumitigas na ako. Hindi na ako nakapalag pa nang sakupin niya ang labi ko. Ramdam ko pa rin ang pananabik niya kahit ilang beses na may nangyari sa amin kagabi. Nakaluhod siya sa harapan ko habang nakaupo naman ako sa hagdan. Halos mapigtal na ang hininga ko nang maghiwalay ang labi namin. Ilan ang gusto mong maging anak natin? Tanong niya habang nakatitig sa labi ko. 2, basta yung kaya lang nating buhayin. Sagot ko na ikinatawa niya. Duda ka ba na hindi ako magiging responsableng asawa? Umiling ako sa kanya. Hindi naman yun ang point ko. Mahirap pag malaki ang pamilya. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi lang naman kasi financially ang importante, kundi yung oras natin para sa kanila. Mahirap kung marami tayong anak na titignan, tapos may mapapabayaan tayong isa. Kaya mas maganda, 2 lang. Katwiran ko sa kanya. Hinapit niya ako palalim sa pool at hindi niya ako binitawan. Don't worry, kaya natin yung 2. Trust me, I can take care all of them kahit nasa work pa ako or ikaw. Nakangiting sambit niya. Bakit? Ilang anak bang gusto mo? Kunot noo kong tanong sa kanya. Halos kalahating dangkal na lamang ang layo ng mukha naming 2. 1 dosena, kakayanin mo ba? Nakangising tanong niya sa akin. Kinurot ko siya sa tiyan. Anong palagay mo sa akin? Kayang manganak ng taon-taon? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Baboy ata ang tingin niya sa akin at hindi babae. Kapag kaya mo ng taon-taon, why not? Hindi na ako nakatiis. Pinaghahampas ko na siya sa dibdib dahil sa kalokohan niya. Sinong babaeng kayang manganak ng taon-taon? Baka pag edad ko pa lang ng 40, ay hindi ko na makilala ang sarili ko. Just kidding, baby. Halika na para maumpisahan na natin yung una. Bago pa ako makalayo ay nahila na niya ako. Isinandal niya ako sa gilid ng pool at agad na sinunggaban ng halik. Hindi na ako nakatutol pa at nagpaubaya na rin ako sa kanya. Ikinapit ko ang aking 2 binti sa kanyang bewang habang hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Siya na ang gumawa ng paraan para maipasok niya ang kanyang pagkalalaki sa akin. Bawat pagtaas baba niya sa akin ay lalong nagpapainit sa aking katawan, lalo na masarap din sa balat ang maligamgam na tubig. At bawat mabilis na galaw niya ay gumagalaw din ang tubig sa pool. Halos kalahating oras din naming kinabisa ang bawat sulok ng swimming pool at kahit sa malalim na bahagi ay nasubukan na rin namin. Mabuti na lang at malayo kami sa kapitbahay dahil talagang hindi ko mapigilan ang mapaungol nang dahil sa ginagawa niyang pagpapaligaya sa akin. Binuhat niya ako paakyat sa kwarto pagkatapos namin sa pool. Parang gusto ko na ring matulog ulit dahil sa matinding pagod. Nabitin ang pagtabi niya sa akin nang tumunog ang phone niya kaya agad niya itong dinampot. Hello? Ano yun? Nanlaki ang kanyang mata at napatingin sa akin. What? Paano nangyari yun? Okay, papunta na ako dyan. Paalam niya sabay baba ng phone. Anong nangyari? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Si Sofia, she's missing.
Chapter 56. Tamara's POV. Kaagad akong bumangon sa kama at nagtungo sa closet. Sasama ako, sambit ko sa kanya. Hindi maaaring maiwan na lamang ako dito at maghintay ng pagdating niya. Tamara, pwede ka namang magpahinga, ako na lang ang pupunta doon. Pigil niya sa akin. Pero nagpatuloy lang ako sa pagbibihis ng damit at hindi ko siya nililingon. Kasalukuyan din niyang inihahanda ang pag-alis. Hindi, Nathan. Kailangan ko masiguro na mahuhuli si Sofia. At kung may balak pa siyang masama, alam ko na malalim ang galit niya sa akin. At kung meron man siyang gustong gantihan ay ako yun. Katwiran ko. Noon pa man ay mainit na ang dugo niya sa akin. Pero hangad ko pa din na mapabuti siya. Dahil wala naman siyang kinalaman sa mga illegal na trabaho nila ni Mr. Yao. Ayaw din kasing nai-involve siya nito dahil babae siya. Kaya ayaw din niyang mamatay ito. Kung noon siguro na hindi pa ganun kalambot ang puso niya at baka nasaktan niya ito. Pero sa ngayon, nais ko sanang tanggapin na lamang niya ang nangyari sa kanyang mga kapatid at sa pagkakakulong ng kanyang ama. At magsimula siyang muli dahil bata pa ito at malayo pa ang kanyang mararating sa buhay. Akala ko ay pipigilan pa rin niya ako pero nang matapos na kaming magbihis, ay hinilan na rin niya ako palabas ng pinto. Nagmamadaling tinungo namin ang parking lot para kaagad na makapunta sa sinasabi niyang hideout. Kahit ako ay nagtaka din kung paano nakalutsot si Sofia sa airport, gayong ang dami namang bantay sa paligid. Tahimik lang kami ni Nathan habang binabaybay namin ang daan. Dapat ngayon ay oras naming dalawa at para mag-asikaso ng kasal. Pero mas inuna pa namin si Sofia. Nangangamba din kasi ako kung sakaling may gawin siyang masama at dapat namin yung mapigilan. Ilang oras din ang naging biyahe namin papunta sa hideout nila Nathan. Nadatnan namin si Raul na sinusuri ang record ng CCTV sa airport na nakuha nila. Anong balita? Bakit siya nakatakas? Tanong ni Nathan sa kanya. Hindi ko alam. Pero andon na ako sa oras ng arrival niya. Dapat. Pero ilang oras na akong naghintay pero hindi pa din lumalabas si Sofia. Noong chinek ko ang passengers list from Switzerland, ay may nakabook daw na pangalan pero wala daw dumating. Paliwanag ni Raul na ipinagtaka din namin. Imposible yan. Kung wala na siya sa Switzerland at nandito na siya sa Pilipinas, ang ibig sabihin ay hindi niya ginamit ang tunay niyang pangalan. Wika ni Nathan. Napatingin ako sa kanya dahil matagal ko na ring alam na ganun din ang ginagawa nila Mr. Yao at Leandro para kung sakaling magkaroon ng investigasyon ay hindi sila mahuhuli. Mga sir, napaangat kami ng tingin dahil sa pagsulpot ng lalaki. May hawak siyang cellphone at agad na ipinakita sa amin ang video. Kaagad na tumakbo si Raul palabas ng pinto. Tinawag pa siya ni Nathan pero hindi ito nagpapigil. Hinawakan ni Nathan ang kamay ko at mabilis naming sinundan si Raul. Nang makarating kami sa parking lot, ay hinarang ni Nathan ang katawan niya sa dadaanan ng kotse ni Raul. Akala ko mas mauunang maapektuhan si Nathan sa video, pero nauna pang mangarag si Raul nang makita si Sofia at hawak niya si Jenny sa rooftop ng kondo. Raul, tigil! Pigil ni Nathan sa kotse ni Raul at huminto naman ito. Binuksan niya agad ang pinto kaya nakapasok kami sa loob. Relax ka lang, baka hindi tayo makarating yan kapag hindi mo inayos ang pagmamaneho mo. Paalala sa kanya ni Nathan. Relax? Paano ako magre-relax? Hawak ng babaeng yun si Jenny. Tama nga ang hinala ko. May relasyon silang dalawa. Hindi kasi nabanggit sa akin ni Nathan ang tungkol sa kanila. Kaya pala tinakasan agad ng kulay ang mukha ni Raul. Sa bilis niyang magmaneho ay nakarating agad kami sa building. Marami nagkakagulong tao sa labas at marami na rin ang otoridad. Kaagad kaming hinarangan papasok sa building. May kinuhang card si Nathan at ipinakita ito sa kanila. Nagsalute pa sa kanila ang mga ito bago kami makapasok na tatlo. Gumamit kami ng elevator para makaakyat sa rooftop. Pero nasa bungad pa lamang kami ay may mga pulis na naroroon at nakasarado ang bakal na pinto papunta sa rooftop. Sir, sabay na salute ni Nathan at Raul. Sino kayo? Tanong ng otoridad na naka-uniforme. SA Organization, President Special Unit, wika ni Nathan.
Nagkamay silang dalawa. Hindi niya binubuksan ang pinto at isang pangalan ang gusto niyang umakyat bago niya pakawalan ang biktima, sabi ng pulis sa amin. Sino daw? Tanong ni Raul. Tamara ang pangalan na sinabi niya. May tauhan siya sa loob kaya delikado. Ang basta na lamang pumasok. Imporma nito. Nagkatinginan kaming dalawa ni Nathan, pero umiling siya sa akin. Ako ang papasok, sambit ni Nathan, pero hinawakan siya ni Raul sa braso. Nasisiraan ka na ba? Hindi ikaw ang kailangan niya kundi si Tamara. Baka sa gagawin mo mas mapahamak pa si Jenny. Bakit hindi na lang si Tamara ang papasukin mo? Salubong ang kilay na sabi ni Raul. Nagulat na lamang ako nang hilahin niya ang kwelyo ni Raul. At anong gusto mong gawin ko? Ipain siya sa loob at hayaan ko siyang paulanan ng bala? Yun ba ang gusto mo, Raul? Galit na tura ni Nathan sa kanya at marahas siyang binitiwan nito. Napasabunot si Raul sa kanyang buhok. Kung ako ang kailangan niya ay willing naman akong pumasok. Nathan, hindi yun ang ibig kong sabihin. Mas kaya niyang sabayan ang galaw ng maraming kalaban dahil mas asintado siya at bihasa siya. At isa pa, kakagaling mo lang sa sugat mo, giit ni Raul. Napabontong hininga ako bago pumagitna sa kanila. Kapag hinayaan ko magtalo sila, ay baka bukas pa sila matapos. Ako na ang papasok, wika ko kaya napatingin silang dalawa sa akin. Ako ang kailangan niya. Sa mental state niya ngayon, mas manganganib si Jenny kung gagalitin pa natin siya lalo. Kung sa pakikipaglaban lang din naman ay kayang-kaya ko sila. Kaya trust me, ibabalik ko si Jenny. Humarap sa akin si Nathan at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Tamara, hindi mo kailangang gawin to. Hindi ako papayag, nag-aalalang sabi ni Nathan. Nasaan na yung pinapahanap ni boss? Sigaw ng tao sa likod ng bakal na pinto. Tinanggal ko ang kamay ni Nathan at tumango ako sa kanya. Kaya ko, Nathan, huwag kang mag-alala. Magpapakasal pa tayo, di ba? Nakangiting sabi ko sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Kapag nagalusan ka, I swear, paparusahan kita ng 3 araw. Banta ni Nathan na ikinangiti ko. Paano kapag hindi? Naghahamon na tanong ko sa kanya. Mamayang gabi hanggang sa araw ng kasal natin ang parusa mo. Seryosong sabi ni Nathan at pinisil pa ang kamay ko. Alam ko na ang ibig sabihin nun, kaya tumango ko sa kanya bilang pagsang-ayon. Hindi pa ba kayo tapos dyan? Nanganganib na ang Jenny ko. Puro pa kayo kalandian eh. Salubong ang kilay na saway ni Raul. Binitiwan ni Nathan ang kamay ko. Tinignan ko si Raul at nginisihan. Ako na ang bahala sa jowa mo. May tiwala ka sa akin, di ba? Tumango siya sa akin. Pagkatapos kong sabihin yun ay dumiretso na ako sa pinto at kumatok. Chapter 57. Tamara's POV. Otomatikong nagbukas ang pintuan na bakal at kaagad akong pumasok. Mabilis din itong naisara ng 2 tauhan na nagbabantay sa pinto. Kaagad na nakatutok sa akin ang kanilang mga baril at itinulak ako para maglakad. Hindi kami pwedeng magpadalos-dalos dahil nakasalalay ang buhay ni Jenny at maling galaw lang namin. Babagsak ang katawan nito sa ibaba ng building na may taas na 150 talampakan. Nakatali kasi ang katawan sa railings ng rooftop. Kaunting putol na lang ay maaari siyang mahulog. Nakatakip din ng tape ang bibig nito, pero alam kong takot na ito. Madilim na mukha ni Sofia ang bumungad sa akin. Tignan mo nga naman. Sa wakas, nandito na rin ang 2 traitor. Galit na sigaw ni Sofia. Kumusta? Masaya na ba ang buhay mo ngayon? Dahil kinitil mo na ang buhay ng mga kuya ko? Masaya ka na dahil nasa kulungan na ang ama ko at ang iba ko pang mga kapatid? Nang uuyam na tanong niya sa akin. Sofia, huwag mong gawin to. Sa ginagawa mo, binibigyan mo lang sila ng dahilan para ikulong ka. Pwede ka pang magbagong buhay. Pwede mo pang itama ang pagkakamali nila. Kaya sumuko ka na. Pakiusap ko sa kanya. Hangal,
Anong pinagsasasabi mo? Hindi ganyan magsalita ang Tamara na kilala ko. Paano ako magbabagong buhay kung ako na lamang mag-isa? Sa tingin mo, natatakot akong mamatay at pumatay, Tamara? Nakalimutan mo na sigurong isa din akong yaw. Bakit ayaw mong ipakita sa akin ang kakayahan mo? Di ba magaling ka? Di ba marami ka ng pinatay na tao? Di ba kriminal ka? Kung hindi mo tinraidor ang pamilya namin, dapat nasa kulungan o patay ka na rin ngayon. Pero dahil matalino ka, Tamara, at nauto mo na naman sila, nagtagumpay ka. Pero ito ang tandaan mo. Walang bababa ni isa man sa atin sa building na to ng buhay. Namumula ang galit sa sabi niya. Inaamin ko na noon pa man ay galit na ako sa kanya dahil sa trato niya sa akin at ilang beses niyang pananakit. Pero simula noong makilala ko si Nathan, alam kong mas naging malambot na ang puso ko. Kaya pinatawad ko na siya. Pero sadya talaga sigurong hanggang sa huli ay hindi kami magkakaayos na dalawa. Nagsimulang magsulputan ang mga tauhan niya sa paligid. Lahat sila ay may hawak na samurai. Mahahaba at matatalim. Nakakasilaw pa kapag natatamaan ng sinag ng araw dahil sa sobrang talas nito. Inabot ng isang tauhan niya ang 2 samurai kay Sofia at humarap sa akin. Bigyan niyo siya ng sandata. Utos niya sa mga tauhan niya at agad naman akong inabutan ng 2 ring samurai. Sinulyapan ko ang hawak kong sandata. Ito ang bigay sa akin ni Mr. Yao noon. Sabi niya, galing pa daw sa mga ninuno niya ang sandatang to at marami nang napatay na kalaban. Bibigyan kita ng patas na laban bago mamatay. Nakangising sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero alam kong hindi niya ako kayang talunin kung gamit lang ang kakayahan niya. Sofia, mas mabuti pang sumuka ka na. Huwag mo nang tumahimik ka. Kaagad siyang sumugod sa akin at buong lakas niyang winasiwas ang samurai sa akin. Kung hindi sa bilis ng reflex ko, ay baka hindi na ako nakailag sa kanya. Mabuti na lamang at nasalag ko ang tira niya. Pareho kaming nakahawak ng mahigpit habang magkasulungat ang aming mga sandata. Hindi siya nagbibiro. Talagang seryoso siyang patayin ako kahit alam niyang wala siyang kalaban-laban sa akin. Nakangisi niya akong tinignan. Sinulyapan ko ang kanyang mga tauhan na nakatingin lang sa amin at hindi man lang siya tinutulungan. Nagtataka ka ba? Gusto kong ako ang tatapos sa buhay mo para pag nagkita kami nila kuya, may pagmamalaki kong pinatay kita. Umatras siya sa akin at muli akong sinugod. Pero walang kahirap-hirap na sinalag ko kaagad ang tira niya. Napatingin siya sa likuran ko at ngumisi ulit. Ihulog niyo na siya, utos ni Sofia. Nanlaki ang mata ko nang lumapit ang isang lalaki kay Jenny at akmang hahampasin ng samurai nito ang tali na nagsisilbing huling pag-asa niya para hindi mahulog. Binitawan ko ang isang sandata na nakasalag sa kanyang tira at inikutan ko siya ng dulo ng hawak kong sandata at kaagad siyang tinamaan sa tiyan. Bago ako mabilis na lumapit sa lalaki at itarak sa kanyang likuran ang hawak kong samurai, kaya hindi niya naituloy ang ginawa niya. Bumulagta agad ang tauhan ni Sofia at mabilis kong hinatak ang katawan ni Jenny papasok sa railings para hindi na siya nakabitin. Pero kaagad na sumugod silang lahat sa akin, kaya mabilis kong tinulak si Jenny sa sulok para harangin at tapusin ang lahat ng lalapit sa akin. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkikiskisan ng aming mga sandata dahil sa sunod-sunod nilang pag-atake. Pero hindi nila ako tinamaan. Bagkos ay mabilis na winasiwas ko ang aking hawak sa kanila. Kumalat ang dugo sa rooftop dahil sa pagsiritan ng mga dugo nila. At lahat sila ay alam kong kritikal ang tama. Hanggang sa nakaramdam ako ng pamamanhid sa aking braso. Saka ko lang napansin na may mahabang hiwa na pala ako sa braso at namumula na ito ng sobra. Panay din tulo ang sariwang dugo ko. Naalala ko kanina ang pagkataranta ko
dahil baka mahulog si Jenny. Kaya hindi ko namalayan na nasugatan na pala ako ni Sofia. Hinihingal na tinukod ko ang aking tuhod sa lupa. Nanlalabo na rin ang paningin ko. Tamara! Biglang bumukas ang pintuang bakal sa lakas ng puwersa ay bumagsak pa ito. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa paligid at kaagad bumagsak ang natitirang tauhan ni Sofia. Pero hindi na ako nakatayo pa dahil sa pamibigat ng katawan na nararamdaman ko. Pakawalan mo siya! Sumuko ka na, Sofia! Sigaw ni Nathan. Nasa loob na rin ang lahat ng mga pulis at nakatutok na rin ang baril sa nag-iisang nakatayo na si Sofia. Pero imbes na sumuko ay nakuha pa nitong umayos ng tayo sa kabila ng kanyang sugat at tumatawa habang nakatutok sa akin ang mahaba niyang sandata. Mabilis naman na tinungo ni Raul ang kinaroroonan ni Jenny, kaya nakahinga na ako ng maluwag. Dahil ginawa ko ang lahat para hindi siya malapitan ng kalaban habang sinusugod din ako kanina. Nathan, mabuti naman at nandito ka para makita mo ang mahal mong haliparot na ito, kung paano siya unti-unting mamatay sa harapan mo. Bumunghalit ng tawa si Sofia. Samantalang habang tumatagal, ay lalong sumasakit ang sugat ko na nilikha niya kanina. Tuluyan na ring naparalisa ang aking paa. Anong ibig mong sabihin? Salubong ang kilay na tanong ni Nathan sa kanya. Hawak ko pa rin ang nakatukod sa semento ang aking samurai, pero hindi ako makakilos. Kuya Nathan, may venom ang samurai. Ilang minuto na lang ang itatagal niya. Please, iligtas mo siya. Hindi ko na nakita ang reaksyon ni Nathan dahil tuluyan na akong napasubsob sa semento. Naramdaman ko ang pag-agos ng likido sa aking ilong at kahit anong pilit kong idilat ay napapapikit na ako hanggang sa ang huli ko na lamang na narinig ay ang sunod-sunod na putok ng baril bago ako tuluyang magdilim ng paningin. Chapter 58. Nathan's POV. Hawak ko ng mahigpit ang kamay niya habang patungo kami sa pinakamalapit na hospital. Sinigurado na agad namin ang anti-venom vaccine na kakailanganin niya pagdating namin doon. Wala kaming sinayang na oras at mabilis ang naging response ng otoridad para madala agad namin si Tamara sa hospital. Kinailangan pa namin gumamit ng malakas na pampasabog para mabuksan ng tuluyan ang pinto. Madaming tauhan na agad ang bumungad sa amin, pero halos lahat ay wala ng buhay. Naliligo na sila sa kanilang mga sariling dugo habang hawak ang mahahaba at matatalim na sandata. Agad naming pinaulanan ng bala ang mga natirang kalaban hanggang sa nakita ko na lang si Tamara. Nasa likuran niya si Sofia. Nakatutok sa leeg niya ang mahabang sandata na hawak niya at hirap na hirap siyang nakatukod sa semento at nakaluhod ang isang paa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang malaking sugat niya sa braso. Pero mas dinalahit ng kaba ang dibdib ko nang sabihin ni Jenny na may lason ang sandatang tumamas sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip na barilin sa puso si Sofia. Hindi ito ang gusto kong katapusan niya dahil madami din kaming pinagsamahan. Ang pagligtas ko sa kanya ng ilang beses at ang pagbabantay namin ni Raul. Pati na rin ang ipinakita niyang kabaitan sa akin. Pero hindi nangyari ang gusto ko dahil kapalit naman nito ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko na ngayon ay nag-aagaw buhay. At minuto na lang ang itatagal. Tinalian ko ang kamay niya upang hindi kaagad dumaloy ang lason sa buong katawan niya. Nathan, huwag kang mag-alala, andun na lahat sa hospital ang mag-aasikaso kay Tamara. Malapit na rin tayo, wika ni Raul sa akin. Hindi pwedeng hindi ako mag-alala. Hindi namin alam kung anong klase ng ahas ang ginamit ni Sofia na panlason kay Tamara. Napakatuso nito. Kung sakaling maabsuelto siya sa batas, ay maaaring maging katulad din siya ng kanyang ama. At kapag nagkataon, mabubuhay siya at hindi titigil sa kanyang paghihiganti. Pagkarating namin sa hospital, sa ambulance pa lang ay tinurukan na siya ng vaccine upang kaagad na makontra nito ang pagkalat ng venom sa kanyang katawan. Bago siya dinala sa emergency room,
Sir, dito lang po kayo sa labas, paalala ng nurse sa amin. Wala akong magawa kundi ang panoorin siya habang nire-revive at ine-examine ng mga doktor. Kasama ko sila Jenny at Raul na nasa upuan lang din at magkahawak ang mga kamay. I'm sorry, Kuya Nathan. Humihikbi na sabi ni Jenny. Lumingon ako sa kanya. Walang may gusto nang nangyari. Makakayanan ni Tamara na labanan ang lason. Kaya hindi mo kailangan nasisihin ang sarili mo. Niyakap siya ni Raul para damayan. Malaki ang tiwala ko kay Tamara. Kung meron man na mas malakas ang loob sa aming dalawa, siya yun. At ilang beses niyang ipinakita sa akin yun. Ilang beses na ring naganib ang buhay niya at alam kong hindi siya patatalo sa lason lang. Ilang minuto din ang nakalipas ay nagdatingan na rin sila Mr. Mendoza at Brian. Ipinaliwanag na kasi ni Raul kung ano ang nangyari sa kanya dahil tulala lang ako kanina. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor na sumuri sa kanya. Kaagad akong lumapit sa kanya at kasunod ko na sila. Dok, ano pong balita? Makakaligtas ba siya? Paus na tanong ko. Naramdaman ko ang pagpatong ng kamay ni Raul sa balikat ko habang ako ay hindi ko na maintindihan kung paano huhugot ng lakas. Stable na ang lagay ng pasyente, pero dahil sa effect ng venom sa katawan niya, kailangan pa natin siyang obserbahan. Hindi din pare-pareho ang epekto ng anti-venom na ginamit natin at may epekto ito sa katawan ng tao. Kaya kailangan namin siyang obserbahan within 24 hours. Sige, maiwan ko na kayo, paalam niya sa amin. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ng doktor. Mabait pa rin ang Diyos at hindi niya kami pinabayaan. Inilipat siya sa pribadong silid at ako ang magbabantay sa kanya magdamag. Brian, anong balita sa bangkay ni Sofia? Narinig kong tanong ni Raul. Pero nanatili lang akong nakatingin kay Tamara na mahimbing pa rin natutulog. Nasa morgue na ang katawan niya at kukunin daw ito ng mga asawa ng kapatid niyang nakakulong na para maipalibing ng maayos. Pero nang malaman ni Mr. Yao ang nangyari sa kanyang bunso, ay inatake ito at na-stroke. Hanggang ngayon ay wala pa rin itong malay. Imporma sa amin ni Brian. Sila kasi ni Mr. Mendoza ang nag-aasikaso ng iba pang kaso ni Mr. Yao. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari sa pamilya nila, ay si Mr. Yao iyon. Pinalaki niyang kriminal ang mga anak niya at dinamay niya sa mga illegal niyang gawa. At pinagbabayaran na niya ang lahat ng kasalanan niya ngayon. Sagot ni Raul sa kanya. 3 araw na ang nakalipas pero nandito pa rin kami sa hospital. Bukod sa malalim na sugat na tinamo ni Tamara, hindi rin naging madali ang paglaban niya sa lason. Kinailangan pa niyang salinan ng dugo at obserbahan. Pero kahit paano ay nakakausap ko na rin siya. Nag-aalala ka ba na baka hindi na kita makitang muli? Nakangiting tanong niya sa akin. Nakasandal ang kanyang likod sa headboard ng hospital bed habang sinusubuan ng pagkain. Hindi, natakot lang ako ng konti. Pero never kong naiisip na tuluyan ka nang mawawala sa akin. Pilit na ngiting tugon ko sa kanya. Mabuti na lamang at hindi ka naging artista. Ang pangit mo kasing umarte. Natatawang sabi niya sa akin. Pero hindi ko magawang sabayan siya. Sino ba naman ang hindi matatakot kung nasa bingit ng kamatayan ang mahal mo? Kung pwede ko nga lang sipsipin ang lason sa katawan niya, ginawa ko na. Kaya lang hindi yun pwede dahil maaaring pati ako ay mamatay. At hindi daw ito makakatulong kay Tamara. Thank you dahil lumaban ka para sa akin, sambit ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at dinala sa aking labi upang dampian ng halik. Lumaban ako dahil ganun din ang ginawa mo nang ikaw ang nasa bingit ng kamatayan, Nathan. At alam ko ang pakiramdam na wala kang magawa habang pinapanood mo kung paano unti-unting mawala sa akin ang lalaking nagbigay ng panibagong pag-asa sa buhay ko at minahal. Isa-isang nagbagsakan ang kanyang mga luha at tumayo ako para yakapin siya ng mahigpit na tinugon naman niya ng mas mahigpit na yakap. Magpagaling ka na, may utang ka pa sa akin na dapat bayaran. At dahil nagpalason ka kay Sofia at muntik ka ng mamatay, dinagdagan ko ng interes.
Pero ngayon pa lang ay maniningil na ako ng paunti-unti para hindi ka mabaon sa utang mo sa akin. Nakangiting sabi ko sa kanya at siniil ko siya ng halik sa kanyang labi. Chapter 59, Tamara's POV. Makalipas ang isang buwan ay nakalabas na rin ako sa hospital. Sa kasamaang palad ay tuluyan nang namaalam si Mr. Yao. Tuluyan na ring nagsara ang kaso ng kanilang pamilya, maliban sa 2 pa niyang anak na nakakulong ngayon dahil sa kasino na pasugalan nila na ngayon ay sarado na. Tahimik na rin kami at pwede nang mamuhay ng walang pinangangambahan na pwedeng gumanti sa amin. Wow, ang ganda naman ng anak ko, naiiyak na sabi ni inay sa akin. Sinukat ko kasi ang trahe de boda na susuotin ko. Habang nasa hospital pala ako ay inasikaso na agad ni Nathan ang kasal naming 2. Katulong ang aking pamilya. Pansin ko din na naging mas malapit si Nathan sa kanila na ikinatutuwa ko ng labis. Dahil alam kong tinuturing na rin ni Nathan na pamilya sila. Wala ngayon si Nathan sa bahay dahil sinundo niya ang kanyang ina sa airport. Matagal na daw kasi niya itong hindi nakikita. Hindi na niya rin ako pinasama dahil kailangan ko daw ang magpahinga. Kaya sinukat ko na lamang ang wedding gown na binili niya. Simple lang ang naging paghahanda namin dahil bukod sa kami-kami lang naman, ang bisita ay may malaking oras daw ang kakailanganin kapag bonggang kasal ang gagawin. Sa akin ay okay lang basta mapag-isa kami ng simbahan, ay yun lang sapat na. Basta magkaroon lang ng basbas ang aming pagsasama, ay okay na sa akin. Inay, kung makapag-imot naman kayo niyan, parang kayo ang ikakasal reklamo ko sa kanya. Simula nang magsama kami ni Nathan, naging sensitive na rin ako sa maraming bagay. Niyakap ko siya dahil pati ako ay naiiyak na rin dahil sa nag-uumapaw na kaligayahan. Hindi ko inakala na mangyayari pa ang ganito sa buhay natin, anak. Hindi ko akalain na babalik ka sa aming muli. Hindi bilang Tamara na asasin ng pamilya Yao, kundi ang malambing na Tamara na at panganay ko. Ang dami naming pagpukulang sa iyo at gusto namin yung suklian ng ama mo. Pero sa nakikita namin ngayon, ay masaya ka na kay Nathan. Naiiyak na sabi niya sa akin. Bumitaw ako ng yakap at pinaupo ko siya sa kama. Wala po akong sama ng loob sa inyo ni Itay. Alam ko na labag din sa loob niyo ang ibigay ako kay Mr. Yao. Pero gusto ko na pong makalimutan yun at magsimula ng bagong buhay. Kasama si Nathan, syempre, kayo na pamilya ko. Kaya simula ngayon ay magse-celebrate na tayo ng mga okasyon na magkasama. Nakangiting turan ko sa kanya. Lunchtime na nang marinig ko ang pagparada ng kotse ni Nathan sa labas. Siguro ay kasama na niya ang kanyang ina. Kakatapos lang din naming maghanda ng pagkain ni inay. Tinuruan niya akong magluto habang nandito pa sila sa bahay. Pero after ng reception bukas ay uuwi na rin sila. Hi honey, malaking ngiti na bati niya sa akin. Sabay halik sa aking labi. I'd like you to meet my mom, wika niya at napatingin ako sa babaeng nasa likuran niya. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko akalain na batang-bata patignan ang mama niya. Para lang silang magkapatid. Ma'am, this is Tamara, my fiancé. Pakilala ni Nathan sa akin. Lumapit ako sa kanya at nakipagbeso-beso. Hi madam, kumusta po kayo? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Seryoso pa rin kasi ang mukha niya at hindi namana ni Nathan ang physical features niya. Madam? Di ba dapat mami na ang itawag mo sa akin? Ngayon pa lamang nagpakilala ng babae ang anak ko at ikakasal na agad kayo. It means you're special to him and crazy in love with you. Natatawang sabi niya pero puno pa rin ng delikadesa ang pagkilos niya. Halatang maganda ang naging buhay sa abroad. Pero kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang magiliw siya sa akin. Sorry po mami. Naiilang na sabi ko sa kanya. Hindi kasi ako sanay na tumawag ng ganun kaya parang nabubulol ang dila ko. By the way, ang laki pala ng bahay nyo at ang ganda. Milyones ang ginastos ng anak ko para magawa ito. Kaya sumakit talaga ang ulo ko.
Litanya niya habang iniikot ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Nanlalamig ang mga kamay na nakasunod lang kami sa kanya. Tinumbok niya ang pader kung saan nakalagay ang malaki kong portrait, suot ang isang sexy black long dress. Kulay pulang-pula pa ang lipstick ko doon, habang seryosong nakatingin sa kamera at nakaupo sa sofa. Nakalihis pa ang hati ng dress ko, kaya litaw na litaw ang makinis at maputi kong hita. Wow, so seductive and beautiful. I love it. Mukhang hindi nagkamali sa pagpili ang anak ko ng mapapangasawa niya. Nakangiting sabi niya sa akin. Pati si Nathan ay hindi rin mawala ang ngiti sa labi dahil sa paulit-ulit na puri ng kanyang ina sa akin. Parang gusto ko tuloy isipin na baka si Nathan mismo ang nag-udyok sa kanya na sabihin yun sa akin para matuwa ako. Pero mukha namang sincere talaga siya. Bumaba ang tingin niya sa 3 samurai na nasa glass shelf. Regalo yun sa akin ni Nathan. Kasama nitong bahay kaya special sa akin ang mga iyon. And how about this? Bakit meron kayo nito? Ang ganda ha? Kinuha niya ang isang naka-display at tinanggal ang balot. Nagulat at napaatras ako dahil sa bigla niyang pagwasiwas ng sandata sa amin. Ma'am, hindi yan laruan, ibalik niyo na yan. Sambit ni Nathan sa kanya. Kinabahan ako doon. Kung hindi ako nakailag, baka naitarak na niya sa akin ang samurai. Mabuti na lang at ibinalik kaagad ng ina niya sa lagayan. Tinitignan ko lang kung matalas. Masyado ka namang matatakutin. Natatawang sabi ng kanyang ina. Kumare, handa na ang pagkain. Mabuti pang kumain na tayo, wika ni inay. Sabay sulpot sa likuran namin. Kaagad namang lumapit ang kanyang mami sa inay ko at magkasama silang pumunta sa dining table. Nagtataka akong tinignan si Nathan. Para kasing magkasundo na agad ang dalawa samantalang kakikita pa lamang nila. Don't worry. Nagtatawagan na rin ang magkumare na yan bago ka pa makalabas sa hospital. Nakangising sambit niya. Hindi naman sinabi ni inay na nauna pa pala silang magkakilala kaysa sa amin. At siguro si Nathan na naman ang may gawa. Masyado niyang pinabilis ang mga bagay-bagay para sa amin. Nagugulat na lamang ako sa kanya araw-araw. Kaagad na hinila ako ni Nathan papunta sa lamesa dahil kami na lamang ang wala at parang palagay na sila sa isa't isa habang nag-uusap. Ipinaghila ako ni Nathan ng upuan at sa tabi ko naman siya naupo. Habang sa dulo ay ang kanyang ina, katabi ang aking mga magulang. By the way, Tamara iha, may sorpresa pala ako sa'yo. Nakangiting wika niya. Pero hindi ngiting natutuwa, kundi ngiting nagbabanta. Bigla akong kinabahan kung anong sinasabi niyang regalo, para kasing ayoko nang malaman. Yumuko siya sandali kaya napatingin ako kay Nathan. Masama talaga ang kutob ko sa ngisi niya. Parang ganitong ganito ang itsura ko noon. Kapag magpapalipad ako ng pata, nanlaki ang mata ko nang makita ko ang bilis na kidlat na patalim patungo sa akin. Kung hindi ko yun pipigilan, ay siguradong sa noo ko kaagad yun tatama. Chapter 60. Tamara's POV. Ma'am! Sigaw ni Nathan sa kanyang ina. Pero hindi man lang ito natinag at ngumisi pa nang walang kahirap-hirap kung pigilan ang ibinato niyang patalim. 2 daliri? Mahusay! Pumapalakpak pa siya na parang donya. Isang hibla na lang ang layo ng patalim papunta sa noo ko. Kinumpirma ko lang ang sinabi ni Nathan na magaling ka daw sa pakikipaglaban. At base sa nakita ko, mukhang magkakasundo tayo. By the way, itago mo yung dagger na yan. Pinagawa ko pa yan kay Flavio. Nakangiting wika niya. Pinagmasdan ko ang patalim na regalo daw niya sa akin. Halatang matibay nga ito at may hawakan na ginto. Nakaukit ang maganda at ang pagkakasulat ng Mrs. Murray. Ma'am, mukha ba akong nagsisinungaling? At isa pa, kung nagsisinungaling ako at hindi bihasa si Tamara, maaari na agad akong maging balo dahil sa ginawa niyo.
Inis na sabi ni Nathan. Hinawakan ko ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Okay lang yun, Nathan, hindi naman ako nasaktan. Nakangiting sabi ko sa kanya, kahit 10 pa ang ibato niya sa akin, mukhang magkakasundo kami sa bagay na ito. Sino po pala si Flavio? Halos lahat kasi ng gumagawa ng ganitong klase ng patalim ay kilala ko. Pero yung pangalan niya ay hindi ko pa naririnig. Tanong ko sa kanya. Bukod kasi sa detalyado ang pagkakagawa, ay maganda rin ito kapag may lakad. Dahil maliit lang siya at pwede kong isuksok kahit saan. Si Flavio, siya ang panday na gumawa niyan. At ang tawag din ng karamihan sa kanya ay ang panday. Seryosong wika niya na ikinatawa ng 2 kong kapatid. Kaya kaagad silang pinatahimik nila inay at itay. Mahirap na, baka mag-init ang ulo. Ibinaba ko ang patalim sa ibabaw ng table at nag-umpisa na rin kumain. Pagkatapos naming kumain ay sinamahan ko na siya sa magiging silid niya para makapagpahinga. Bago ako pumasok sa kwarto ko. Pero nagulat na lamang ako nang bigla akong sunggaban ni Nathan. Habang sinasarado ko ang pinto, ay hinawakan niya ang 2 kamay ko at idinikit sa likod ng pinto. Anong ginagawa mo? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Araw-araw akong maniningil ng interest. Nakangiting sabi niya sabay dampi ng halik sa labi ko. Nathan, ang aga-aga pa. Baka pwedeng mamaya na lang gabi, reklamo ko sa kanya. Hinawakan niya ang isang kamay ang 2 kong kamay at itinaas sa ibabaw ng ulo ko. Hinaplos niya ang pisngi ko papunta sa aking labi. Nagtataka ko siyang tinignan. Para kasing sa ginagawa niya, siya na ang nang-aakit sa akin. May pagkagatlabi pa siya habang hinahaplos ng kanyang daliri ang labi ko. 31 days, 12 hours, and 45 minutes. Alam mo ba kung gaano katagal yun bago ka makakabayad sa akin? Seryosong sabi niya habang nakatitig sa mga mata ko. Hindi ko maiwasan na matawa sa sinabi niya. Nagawa niya pang magbilang ng araw, oras at minuto para lang mapagbigyan ko siya. Bakit ka natatawa? Akala mo ba nagbibiro lang ako, Mrs. Murray? Kunot noon na tanong niya sa akin. Pero masarap marinig mula sa kanya ang pagtawag niya sa akin ng apelyido niya. Gayong hindi pa naman kami kinakasal. Nathan! Inis na sigaw ko dahil kinagat niya ang labi ko. Muntik ko pa siyang masuntok sa mukha kung hindi niya lang mahigpit na hawak ang kamay ko. Ikaw kasi nanggigigil na nga ako sa'yo. Tinatawanan mo pa ako. I'm serious. I miss you so much and I love you. Seryosong sabi niya sa akin. Kahit masakit pa ang labi ko ay lumambot naman agad ang puso ko. Miss ko na rin naman siya. Kaya lang hindi ko masabi yun sa kanya sa hospital dahil baka kung ano pa ang gawin niya sa akin. Hindi mo na ba ako na-miss? Hindi ka ba nalulungkot? Ilang araw tayong walang ginagawa. Alam mo ba na kahit natutulog ka lang sa hospital bed, ay gusto na kitang tabihan? Sabi na nga ba ang dali talagang basahin ng mister ko. Ang dami mo pang sinasabi. Ako na mismo ang humalik sa kanya. Ang dami niya pa kasing reklamo, sayang naman ang oras. Nagulot siguro siya sa ginawa ko, dahil hindi man lang siya tumutugon sa halik ko. Akmang bibitaw na sana ako sa labi niya, pero siya na mismo ang kumabig sa akin at idiniin ang ulo ko upang mas mapalalim pa ang ginagawa naming paghahalikan. Ramdam ko ang sabik niyang labi dahil hindi man lang niya ako binibigyan ng segundo para makahinga. Parang inuubos niya ang buong lakas ko. Naramdaman ko na lamang ang pag-angat ko sa ere, kaya kaagad kong ikinawit ang kamay ko sa leeg niya. Hanggang sa dahan-dahan niya akong ibinaba sa malambot at malaking kama. Kaagad niyang tinanggal ang tali ng damit ko sa likuran. At dahil cotton short ang suot niya, ay nararamdaman ko na ang katigasan niya na sumusundot sa hita ko. Mula sa aking labi ay bumaba ang halik niya sa aking baba at pababa pa sa aking leeg, sa aking nakalabas na balikat. Di ko maiwasan na mapaungol sa ginagawa niyang paghalik hanggang sa nararamdaman ko na lamang ang isang kamay niya na itinataas ang laylayan ng aking bestida at hinahanap ang kanyang pakay. Dalang-dala na ako sa ginagawa niyang pagpe-pleasure sa akin nang makarinig ako ng katok sa pinto.
Nathan, may kumakatok. Mahinang bulong ko sa kanya. Huwag mong pansinin, titigil din yan. At iisipin tulog tayo. Nagrereklamo niyang sabi sa akin. Pinigilan ko ang ulo niya dahil muli na naman niya akong hahalikan. Baka importante, buksan na lang natin. Giit ko sa kanya. Sa lubong ang kilay niyang tumitig sa mga mata ko. Masamang binibitin ang lalaki kaya hayaan mo na lang na magsawa yan. Wika niya sa akin. Nathan, Tamara? Mabilis ko siyang naitulak nang marinig ko ang boses ng nanay niya. Kaagad kong inayos ang aking buhok at damit. Hindi maaaring hindi namin buksan dahil baka maisipan na nasipain ang pinto namin at maabutan niya kaming magkapatong. Nakakahiya. Tinakbo ko agad ang pinto at pinihit ko ang seradura. Naiwan ko naman si Nathan na nakahiga sa kama. Ma'am, bakit po? Kinakabahang tanong ko nang bumugan sa akin ang seryoso niyang mukha. Bakit ang tagal niyong buksan? Muntik na akong ugatin dito ah. Nakangosong reklamo niya sa akin. Namalayan ko na lamang na nasa likuran ko na pala si Nathan dahil hawak na niya ang bewang ko. Ma'am, istorbo ka talaga. Ngayon ko lang masuso. Natutulog po kasi kami. Nakangising putol ko kay Nathan. Kinurot ko pa siya sa taligiliran. Ano na lang ang iisipin ng nanay niya? Mataas pa ang araw tapos gumagawa na kami ng milagro? Sa bagay, wala naman ding tamang oras para gawin yun kundi nasa dalawang tao. Kaya lang sobrang nahihiya talaga ako sa kanya. Masyado akong nai-intimidate sa presensya niya at ngayon lang ako nagkaganito. Kung hindi ko iisipin na matagal nang patay ang ama ni Nathan at hindi siya nagtatrabaho para sa kapayapaan, ay iisipin kong asawa siya ng isang mafia. May kakaiba kasi siyang aura na ngayon ko lang nakita at ang ihirap ipaliwanag ang ganoong bagay kapag unang beses ko pa lamang na-encounter. Ano? Tutulog? Mataas pa ang araw. Bueno, tara, may dala akong yayamanin na alak. Samahan mo ako sa pool, doon tayo mag-inuman. Ma, kakalabas pa lang ni Tama. Sige po, mauna na po kayo, magbibihis lang ako. Kaagad kong isinara ang pinto at hinarap si Nathan. Pagbigyan na natin, okay lang naman ako. At kaya ko namang tapatan ang mama mo. Don't worry, okay? Niyakap ko siya sa bewang at hinalikan sa baba. Okay lang ba na dagdagan ko pa ng interes ang utang mo sa akin? Kasi binitin mo ako eh. Hirit pa niya na ikinatawa ko. Sige, dublihin mo na at singilin mo ako mamayang gabi. Humaba ang ngiti niya at abot na ito sa tenga niya. Napakadali talaga niyang mapapayag. Pero parang papagurin ako nito mamaya, kaya kailangan ko din namang maging handa sa puyat. Chapter 61. Tamara's POV. Awang ang labi ni Nathan nang tignan niya ako mula ulo hanggang paa. Suot ang kulay pulang bikini, two-piece bikini ko. Kung makatitig na siya, parang hindi niya pa ako nakikitang hubot-hubad. Isinuot ko ang see-through na kulay itim at itinali sa aking bewang. Huwag ka na kayang lumabas. Pigil niya sa akin nang akmang tutunguhin ko na ang pinto. Hinapit pa niya ako sa bewang at ikinulong sa bisig niya. Hindi pwede, nakakatakot ang nanay mo. Wika ko na ikinatawa niya. Tamara, ikaw ba talaga yan? Natatawang tanong niya sa akin. Humarap ako sa kanya at ikinawit ang kamay sa kanyang leeg. Bakit mo naman natanong? Tumingin siya sa akin at hinagod ng tingin ang buong mukha ko. Ang kilala ko kasing Tamara, walang kinakatakutan kahit na sino pa at handang sumabak sa delikadong lugar kahit ikamatay pa niya. Hindi nasisindak at tingin pa lamang ay pamatay na, wika niya sa akin. Ako pa rin to Nathan, kaya lang syempre iba na ngayon dahil magiging asawa na ako ng isang alagad ng batas at katarungan. At gusto kong magustuhan ako ng mami mo. Niyakap niya ako at hinalikan sa sintido. Hindi mo na kailangang gawin yan dahil gustong gusto ka niya Tamara. Hindi lang talaga niya ipinapakita yun. Pero malalaman mo sa isang tao kung gusto ka o hindi. Lalo na kung sa anong paraan ka niya tatratuhin. Ate, pinapatawag na kayo ni Mami Veron. Tawag ni Lisa sa labas ng pintuan ko.
Panay pa ang katok niya. Oo na, malakas na sagot ko sa kanya para marinig niya sa labas. Narinig mo yun, hinahanap na ako ng nanay mo. Huwag kang mag-alala, lalasingin ko siya para makasingil ka mamaya, nakangising sabi ko. Dinampuan ko ng halik ang labi niya at agad na lumabas sa pinto. Kung magtatagal pa ako ay baka ipasundunan niya ako. Pagkarating ko sa pool area ay nagulat ako sa nakahandang inumin sa mesa. Wow, ang sexy mo dyan ha. Bet ko talaga ang fashion mo sa damit. May sarili kang style and I like your aura too. Pero tatagal ka kaya sa inuman? Kapag tinalo mo ako ay papayag na akong maging asawa ka ng anak ko. At kapag hindi, papayag pa rin ako. Pero hindi kayo magtatabi sa pagtulog hanggat hindi pa kayo kasal. Napakamot ako sa ulo dahil sa mga kondisyon niya at dahil sa mga alak na nakahilera. Hindi ko pa natitikman ang iba sa naroon. Sa tingin ko ay imported ang mga yun. Ma'am, anong sinasabi mo dyan? Magpapakasal kami sa ayaw at gusto nyo. Tsaka hindi ako nakakatulog kapag hindi ko siya katabi. At kailan ka pa naging lasinggera? Hindi umiinom si Tamara ng ganyan kadami. Saway ni Nathan, nakasunod ko na pala. Pero hindi siya pinansin ng kanyang ina at muling humarap sa akin.